To Lovely Javier. Anunsyo ng announcer sa dedication booth. Pagkarinig pa lang ng mga kaklase niya sa kanyang pangalan, nagtilian na agad ang mga ito. Napabuntong hininga na lang siya. Pang-apat na ang anonymous message sa araw na yon. Hindi naman siya sobrang ganda, pero dahil may kaya ang pamilya nila, isang bagay iyon na maganda sa kanya. Marunong din siyang magdala ng sarili, kaya talagang marami ang nagkakaroon ng paghanga. Ano? Crush na naman ako? Boring niyang tanong. Wala naman akong pakialam. Hindi ko naman sila kilala. Natawa naman ang kaibigan niyang si Abigail. Pakinggan mo na. Mabuti nga may nagkakakrush sa'yo. Ako kahit isa. Wala. Nagpatuloy ang announcer. Hindi nagpasabi kung kanino galing to. Blue ang papel. So, lalaki ang ating sender. To Lovely Javier. Sana, pansinin mo ulit ako. Miss na kita. Tiningnan siya ng kanyang mga kaklase at tinukso. Napakunot naman ang noon niya sa mensaheng narinig. Base sa mga salita, para bang pinapansin niya palagi. Mailap naman siya sa mga lalaki at bihirang-bihira lang makausap. Puro babae lang ang mga kasama niya, kaya hindi niya maintindihan iyon. Sinong hindi mo pinapansin, Lovely? Curious na tanong ni Abigail. Nagkibit balikat naman siya. Ewan ko, may hangin yata sa utak ang nagsabi nun. Wala naman ako pinapansin na lalaki. Kung meron man, ikikwento ko naman sa'yo. Natawa na lang ang kaibigan niya. Baliw na siguro yon. Miss na miss ka na raw. Tunog delusional. Halika na, kumain na tayo. Gutom na ako. Sabi ni Lovely at tumayo na palabas ng classroom. Hindi pa man sila nakakalayo, may isa na agad lumapit sa kanila. Bahagyang napaatras si Lovely. Mas matangkad pa siya sa lalaking may hawak ng tangkay ng rosas at mga tsokolate. Happy Valentine's Day, Lovely. Bati nito sa kanya. Kumabog ang kanyang puso. Hindi dahil sa mga bulaklak o tsokolate, kundi dahil sa pansin na palagi niyang nakukuha. Taon-taon, may nagpapadala sa kanya ng mga regalo. Kaya magiliw siyang umiti at nagpasalamat. Tinanggap na lang niya para hindi mapahiya ang nagbibigay sa kanya. Salamat, sabi ni Lovely at tinanggap iyon. Ang corny niyo, mga bugok! Biglang sigaw ng isang lalaki. Napatingin siya kay Nicolas. Nasa mga booth ito pero nakatingin naman sa kanya. Nanggugulo ito sa mga officer kaya sinaway na pero tawa pa rin ng tawa. Kumunot tuloy ang noon ni Lovely. Lakas naman talaga ng tama nitong si Nicolas. Walang magawa sa buhay. Bitter, palibhasa, walang pumapatol. Sino ba namang papatol sa lasenggong yan at laging nagmamahoy? Ilang taon pa lang patapon ng buhay? Komento pa ni Abigail. Kapitbahay niya si Nicolas. Magkasama silang lumaki, ngunit sa paglipas ng mga taon, iniwasan ni Lovely si Nicolas. Iba kasi ito. Walang interes sa pag-aaral, bihirang mag-aral, at isang hindi mabuting anak sa mga magulang. Naiintindihan niya na may issue ito sa pamilya, pero mas pinalala lang ng mga kinikilos dito ang lahat. Wala itong mga pangarap, wala itong ambisyon. Hindi naman siya galit kay Nicolas, pero may mga pangarap siya para sa kanyang sarili. Mga pangarap na hindi kasama ang makipag-ugnayan sa isang taong hindi kayang magtaguyod ng sarili. Kaya iniwasan niya si Nicolas kahit na magkaibigan sila mula pagkabata. Ayaw niya na lang sa pagiging bulakbol nito. Alam mo, may napapansin ako dyan kay Nicolas, sabi ni Abigail sa kanya. Lumingon si Lovely sa kanyang kaibigan. Ano yon? Palaging nakatitig sa'yo. Ewan ko, crush ka rin yata niyan. Sagot ni Abigail. Napangiwi si Lovely. Malabo. Saka magkababata kami. Sanay kami sa ugali ng isa't isa pero hindi naman kami close. Alam mo naman na lagi ang nagwawala sa kanila kapag lasing. Laging gustong tagay ng sarili niyang ama. Kapitbahay namin sila. Kaya alam kong palaging magulo dun sa kanila. Kinakausap namin dahil naawa si na mama at papa. Pero may distansya pa rin. Kaya sinabihan na rin ako ni na mama at papa na lumayo na rin at huwag nang makipagkaibigan kay Nicolas. Alam mo na, mabarkada siya. Samantalang ako, puro pag-aaral lang ang ginagawa.
At ngayon, habang nakatayo siya roon, hawak ang kanyang mga regalo, hindi niya maiwasang mapansin ang titig ni Nicolas mula sa kabilang dako. Hindi naman yun ang unang pagkakataon. Kamakailan, parang palaging nakatingin si Nicolas sa kanya. Parang may gustong sabihin. Kinabukasan, nang dumating siya sa paaralan, sa Science Park siya naglinis. Matiwasay ang kanyang umaga at kaunti pa lang ang estudyante dahil maaga pa naman. Paglingon ni Lovely, nakita niya si Nicolas. Ano ka ba naman? Nakakagulat ka. Naiinis niyang sabi rito. Tumawa naman si Nicolas na amoy sigarilyo kaagad. Ang aga mong maglinis. Huwag kang masyadong magsipag. Iwanan mo ng ibang kalat para maglinis din ng iba. Ewan ko sa'yo, umalis ka nga sa tabi ko. Ang aga-aga, amoyosi ka. Nagpatuloy si Lovely sa pagwawalis. Mas ginagawa mo na yatang almusal ang yosi kaysa sa pagkain. Ilang taon ka pa lang, sira na yung baga mo. Nakatayo pa rin si Nicolas sa tabi niya. Nito lang naman ako natutong magyosi. Bakit? Gusto mong itigil ko? Wala akong pakialam. Huwag mo nga akong kausapin. Sabi ni Lovely habang nagtatapon ng basura sa dustpan. Gusto mo ba ang mga lalaki mo na nagbibigay sa'yo ng bulaklak, Lovely? Tanong ni Nicolas at may ngiti sa mga labi. Kumunot ang noon niya. Anong mga lalaki ko? Bakit hindi ba? Ang dami. Natatawa at nakakainsulto nitong sabi. Tumalon ang puso ni Lovely. Tinutokso ba siya ni Nicolas? Naiinis, mabilis niyang tinignan si Nicolas. Bakit ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi mo naman ako kinakausap ng ganito dati Pumikit si Nicolas at ngumiti. Curious lang. Bakit? Masama? Magkapit-bahay naman tayo Alam mo, kung kumilos ka, gusto mong parang perfect ang lahat. Sa bagay, si Lovely ka Mabuting anak at magaling magdala ng sarili. Kaya kapag may okasyon, palagi ka may mga magagandang regalo galing sa mga lalaki mo. Ramdam ni Lovely ang inis at hiya. Ano bang mga lalaki ko? Huwag mo nga silang tawaging ganyan. Ang pangit pakinggan. Hindi ko gusto na maraming humahanga sa akin, Nicolas. Ngayon, umalis ka na. Ayoko nakikipag-usap sa'yo. Pero hindi ganon kadaling itaboy si Nicolas. Nang walang babala, tumalon ito at humawak sa isang mababang sanga ng puno ng kalachuchi. Niyugyug ng binata at ang mga puting bulaklak ang bumagsak. Ano ba, Nicolas? Nagkakalat ka? Naiinis na sabi ni Lovely at hindi niya na ito napigilang hampasin. Ano bang ginagawa mo? Nakikita mo naglilinis ako dito at ikaw nagkakalat ka. Ngunit tawa lang ang isinagot ni Nicolas. Ang pamilyar na tawa nito na palaging nakakainis para sa kanya. Pero may kakaiba sa tawa nitong iyon ngayon. Pinagpaganito ang bulaklak ng kalachuchi at ibinigay sa kanya. Belated Happy Valentine's Day, Lovely. Malumanay na sa ni Nicolas, ang tinig niya ay may halong kapilyuhan, ngunit may kasamang pagiging totoo na hindi niya kayang ipaliwanag. Tinitigan ni Lovely ang bulaklak. Hindi alam kung papaano tatanggapin iyon. Hindi yun tulad ng ibang mga regalong natatanggap niya. Ang ibinibigay na bulaklak sa kanya ngayon ng binata, hindi tulad ng mga tradisyonal na rosas na ibinibigay para ipakita ang pagsinta. Kinuha ni Nicolas ang kamay niya at ibinigay ang kalachuchi. Binibigyan ka na nga, ayaw mo pa? Hindi naghintay si Nicolas na magsalita pa si Lovely. Tumalikod ito at umalis. Iniwan siyang nakatayo roon, hawak ang bulaklak sa kamay. Ano bang ginawa na lalaking yon? Nagtataka niyang tanong at tiningnan ang kalachuchi na hawak. Ang weird talaga niya. Hindi na lang masyadong inisip ni Lovely at ayaw niya ring isipin. Gayunpaman, nakita niya pa rin ang sarili na inuwi ang kalachuchi na binigay ni Nicolas. Itinabi niya yon sa mga mamahaling rosas na natanggap niya kahapon. Lovely, ikaw muna sa tindahan. Magbantay ka. Mamimili lang kami ng papa mo ng paninda sa palengke, sabi ng kanyang ina. Tumayo agad si Lovely at mabilis na nagsuklay. Sige po, pababaan na po. Wait lang po. Kinuha ni Lovely ang mga binabasa niyang libro para yon ang mapagkaabalahan habang nagbabantay ng tindahan. May kayang pamilya nila at marami ang lupain na galing sa mga magulang ng mama niya. Kaya kahit hindi na magtrabaho, ayos lang. Gayunpaman, mahilig ang mga magulang ni Lovely magnegosyo kaya nagtayo ang mga ito ng tindahan.
May ihawan din sila sa hapon at siya ang madalas na pinagtitinda roon. Nang makuha ng mga gamit niya, lumabas na siya sa bahay. Malapit sa gate ang tindahan, kaya kailangan niya pang maglakad papunta roon. Ay nak, halika. May nagbago sa presyo nitong mga dilata. Tumaas kasi ang presyo sa grocery sa bayan, kaya magtataas din tayo para hindi lugi, sabi pa ng kanyang ina. Tumango naman si Lovely. Apo ma. Saka pala yung mga ititinda nating inihaw mamaya, pakitusok sa stick kapag tapos ka na dyan sa mga ginagawa mo. Marinated na naman yon, itutusok na lang. Huwag kang mag-alala. Kami na lang ang magtitinda ng papa mo mamaya para makapag-aral ka. May exam ka ba bukas? Tanong pa ng ginang. Muli siyang tumango. Opo, pero kaunti na rin lang naman po ang aaralin ko, kaya tutulong na lang din po ako mamaya. O siya, sige. Ikaw na rin ang bahala sa mga kapatid mo. Baka pasakitin ang ulo ng lola ninyo. Sawayin mo na lang. Bilin pa nito. Opo ma, mag-ingat po kayo ni Papa. Nakangiting sabi ni Lovely. Pahingi na lang pong pasalubong. Mango shake po sana. Tumawa naman ang kanyang ina. Tunaw na yun pagbalik namin. Gagawa na lang ako rito sa bahay. May blender naman. Ay! Bahagyang napatili ang kanyang ina sa malakas na pagkabasag mula sa labas. Pareho nilang dinungaw ang tapat. Bumigat ang kanyang puso nang makitang may nagsisigawan na naman sa loob ng bahay ni Nicolas. Dalawang bahay ng pamilya ni Nicolas. Isa sa kanto at isa naman sa tapat ng bahay nila. Mas abandona at makaluma ang nasa tapat ng bahay nila kaysa sa kanto ang talagang mismong bahay ng mga ito. Gayunpaman, sa abandonadong bahay natutulog si Nicolas, lalo na kapag lasing at gustong magwala. May kaya naman din ang mga ito katulad nila, pero sa tatay nga lang na side. 4 ang kapatid ni Nicolas, 3 babae at 1 lalaki. Ang 2 babaeng dalaga, nababalitan kung kani-kanino lang nagpapagalaw. Pero para kay Lovely, nagkaroon lang naman ng boyfriend ang mga ito at sadyang mapupusok. Sadyang conservative lang ang mga tao sa kanila, kaya sobrang laking issue kapag nagkaroon ng boyfriend habang bata pa. Yun ang ayaw ng mga magulang niya para kay Lovely. Kaya ayaw ng mga ito na tumanggap siya ng mga manliligaw. Ano ba naman tong mag-amang to? Nag-aaway na naman. Dismayadong sabi ng kanyang ina. Nagsalita naman ang papa ni Lovely. Mabait namang bata yan si Nicolas. Nasasagad lang dahil kay Boy na tatay niya. Babaero kasi at palaging sinasaktan nitong si Boy si Gemma. Siyempre, lalaki si Nicolas. Panganay pa at mahal na mahal ang nanay, kaya pinagtatanggol. Ito namang si Gemma, martir. Hindi na nadala. Anak pa ng anak. Ayaw hiwalayan si Boy. Paano ba hihiwalayan? Tanong pa ng kanyang ina. Sa unang asawa, kasal si Boy. Kapag lumaya si Gemma, hindi rin alam kung paano bubuhayin ang mga anak. Wala namang utak yan. May maliliit pa. Saka mahal ni Gemma yung asawa niya. Ilang beses nang pinayuhan kahit barangay kapag nasasaktan at may nagsisigawan dyan. Hindi na pinupuntahan kasi paulit-ulit lang. Oo, aalis pero kaunting suyo, babalik lang din ulit. Baka nga kahit mga anak nila, napapagod na sa ganyang paulit-ulit na kilos ng mga magulang nila. Kaya ayaw nang makinig. Puro mga pakawala na. Tingnan mo yung si Nicolas. Lasinggero at palaging nagmamaoy sa tatay niya. Yung 2 dalaga. Yun, walang ibang ginawa kundi pumatol sa kung sino-sinong lalaki. Napailing ang kanyang ama habang chinecheck ang service nilang owner jeep. Narinig ko nga lang nung isang araw, kahit sa mga kapatid na babae, galit na galit din si Nicolas kapag lasing. At siguro nga, naririnig sa inuman na pinag-uusapan ng mga kapatid na pinagpapasapasahan ng mga tambay dito sa atin. Sinapak daw yung anak ni Tonyang dahil kung ano-ano ang sinasabi sa mga kapatid. Nagalit siguro dahil ganun na nga ang mga magulang, dumagdag pa ang mga kapatid sa kahihiyan. Maya-may umalingaw-ngaw na naman ang boses ni Nicolas. Halika rito! Walang hiya ka! Wala kang kwenta! Tutuluyan na kita! Nanlaki ang mga mata ni Lovely. May hawak na naman po siyang itak, ma. Napailing muli ang kanyang papa. Hanggang ganyan lang ang batang yan. Hindi naman nananakit yan. Nananakot lang sa tatay niyang walang hiya. Kumontra naman ang mama ni Lovely.
Pero kahit na ano, hindi pa rin tamang maging ganyan siya. Kaya natatakot ang iba sa kanya dito sa atin eh. At adik lang ang makakagawa niyan. Alam kong mabait na bata si Nicolas. Pinapatuloy pa nga natin dito kapag may problema sila ng tatay niya. Pero kailangan pa rin pagsabihan. Pagsabihan mo mamaya kapag humingi ng pagkain dito at nakitulog dyan sa bangko. Kulang sa guidance ang magkakapatid na yan, kaya ganyan ang mga kilos at ugali. Hindi napigilang magsalita ni Lovely. Loko-loko po siya sa school pero mabait naman po siya. Wala po akong naririnig na nakaaway niya. Talagang sa tatay niya lang po siya ganyan. Oo nga pala. Sabi ng mama niya, schoolmate nga pala kayo. Pero ayos lang. Alam ko namang hindi na kayo gaanong nagpapansinan. Magkababata kayo pero iba ang mga tinahak ninyong landas kaya hindi ako nag-aalala. Huwag ka sigurong masyadong lumapit kay Nicolas Lovely. Masyadong magulang buhay. Naawa ko sa kalagayan at sa pamilyang kinalakihan. Pero ayokong malapit ka sa ganyang klase ng tao. Kahit sabihin nating mabait at tinutulungan namin ng papa mo, hindi pa rin ako panatag na maging magkaibigan kayo. Masyadong bayolente at marahas. Kung sa sariling pamilya, kaya niya na yon, paano pa kaya sa iba? Marunong lang talaga kaming makisama ng papa mo sa kung sino-sinong tao. Kahit masamang tao pa. Ma, hindi naman po ako madaling maimpluwensyahan. Saka mukhang hindi naman po masamang tao si Nicolas. Pangit lang po talaga siguro ang pamilya na meron siya. Pero tama po kayo, hindi na po kami nagpapansinan. Lumapit man po siya o hindi, hindi po ako maapektuhan. Katwiran ni Lovely sa kanyang ina. Umiling naman ang ginang. Tama yan. Hindi magandang malapit ka rin sa ibang lalaki. Alam mo naman ang tingin ng mga tao rito sa atin. Kaunting dikit lang, iisipin na agad na malandi ka. Kaya umiwas ka na lang. Kapag nga inaasar ka ng mga tambay dito, tinataboy ko na agad. Kung hindi lang talaga bumibili sa atin, baka nabuhusan ko na ng tubig. Ayokong tinutukso ka sa mga tambay at manginginom dito sa atin. Hindi ka namin pinag-aaral ng papa mo para lang tuksohin sa mga lalaking walang direksyon ng buhay. Gaya niya si Nicolas, walang direksyon sa buhay. Hindi na siya nagbigay pa ng opinyon. Ayaw niya nang humaba pa ang usapan. Alam naman sa lugar nila ang reputasyon ni Nicolas. Hindi na mababago ang tingin ng mga tao rito. Maya-may umalis ng kanyang mga magulang. Nagbantay na siya sa tindahan habang nag-aaral. Nang matapos, inayos niya na ang mga ititinda nilang inihaw mamaya. Nagulat siya nang makita sa tapat ng tindahan nila si Nicolas. Napasinghap siya nang makita itong nakaupo roon at nakayuko. Mabilis siya naghugas ng kamay at lumabas sa kanilang harang sa tindahan. Anong ginagawa mo rito? Lasing ka pa yata. Mahinang sabi ni Lovely. Tumunghay sa kanya si Nicolas at umiling. Doon niya nakita ang sugat at pasa sa mukha nito. Ayaw akong papasukin ng tatay ko sa bahay. Wala akong panggamot. Baka meron kayo dyan. Saka pagkain na rin kung pwede. Nandyan ba ang mga magulang mo? Umiling naman si Lovely. Wala, namimili sila sa bayan. Sige, ikukuha kita ng panggamot dyan. Dito ka sa tabi ng tindahan. Mainit dyan. Hindi ko alam kung may tira pa kaming pagkain kanina pero ipagluluto na lang kita kung wala. Nakuha pang tumawa ni Nicolas. Wow, ipagluluto ako ni Miss Beautiful. Umismit si Lovely at pumasok na muli sa harang. Ewan ko sa'yo, pumasok ka na rito, patawa-tawa ka pa dyan, ganyan na nga ang kalagayan mo. Medyo nahihilo pang tumayo si Nicolas. Linte kasi tong tatay ko. Sinisirang gwapo kong mukha. Ang pangit ko tuloy sa harap mo. Napairap naman si Lovely at hindi na ito pinansin. Kinuha niya ang first aid kit nila sa bahay. Inilapag niya yon sa harap ni Nicolas. Kumuha na rin siya ng pagkain at ininit na lang para sa binata. Nang mailapag niya yun sa lamesa, kumain na naman ito at nagpasalamat. Sa wakas, nakakain na rin. Natatawang sabi ni Nicolas. Napailing si Lovely. Paano hindi ka magugutom? Puro alak ang iniinom mo. Saka kapag nagwala ang tatay mo, hayaan mo na lang. Sinasabayan mo rin ang pagwawala kaya ang gulo-gulo nyo. Kapag hindi ako nagwala, nanay ko naman ang sasaktan niya. Ewan ko ba dyan kay mama? Sinasabi kong layasan na namin si papa, bumabalik pa rin. Nagtitiis lang naman ako sa walang hiya naming tatay dahil kay mama. Hindi ko kayang iwan.
Pero sa totoo lang, gustong-gusto ko nang maglayas. Naiinis na sambit ni Nicolas. Mataman niya itong tiningnan. Huwag ka na lang kasing uminom. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Magkaroon ng maayos na trabaho. Tapos dalhin mo ang mama mo at mga kapatid mo sa'yo. Kaya rin naman ayaw umalis ng mama mo dahil sa inyo. Kasi hindi niya alam kung paano niya kayo bubuhayin. Pagkatapos, ganyan ka pa. Sa tingin mo kapag umalis siya, may makikita ba siyang pag-asa sa'yo? Sa inyong magkakapatid na magiging okay lang ang lahat? Hindi nakapagsalita si Nicolas. Tuloy-tuloy lang ito sa pagsubo ng pagkain. Pero nakikita niya sa mga mata ng binata na nakikinig naman ito sa kanyang mga sinasabi. Naapektuhan, nakikinig, naiintindihan pero alam niyang mahirap gawin para dito. Umayos ka na sana, Nicolas. Ako, graduating na pero ikaw, repeater ka na naman. Ayaw mo bang makagraduate sa high school? Paalala ni Lovely rito. Matamang tumingin sa kanya si Nicolas. Gusto, syempre, aalis ka sa high school, may iwan ako. Natawa naman si Lovely. Kaya dapat, ayusin mo na, bigyan mo ng direksyon ng buhay mo. Alam mo, yung family problem ninyo, hindi naman habang buhay yan. Kaya kapag nagalit ka, huwag mong hayaan ang sarili mo na lamunin ang emosyon mo. Alam mo, parang sinisira mo lang din ang sarili mo kapag nag-aaway kayo ng tatay mo. Hindi na nagsalita si Nicolas. Hindi na ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Pinapakita nito na wala itong pakialam pero hindi maitatago sa kanya ng binata iyon. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay nito habang sumusubo ng pagkain. Mukhang pinapakitang malakas pero alam niyang pagod na ito sa lahat. Hinawakan ni Lovely ang kamay nito para tumigil sa panginginig. Gusto mo pa ba ng pagkain? Napalunok si Nicolas at marahang tumango. Oo, pahingi pa. Bago pa siya makakilos, dumating na ang kanyang mga magulang. Mabilis siyang bumitiw kay Nicolas at sinalubong agad ang mga ito. Tumulong siya sa pagbaba ng mga pinamili. Kanina pang nandito yan? Maingat na tanong ng kanyang ina. Opo, humingi lang po ng panggamot sa sugat niya saka po pinakain ko na rin. Tugon ni Lovely. Tumango naman ang kanyang ina. Sa loob ka na lang ng tindahan. Huwag ka nang lumabas. Ang papa mo nang bahala kay Nicolas. Sige po. Sa sinabi pa lang na yon ng kanyang mama, alam ni Lovely na ayaw nitong mapalapit siya kay Nicolas. Kaya nga binitiwan niya agad ang kamay ng binata. Natatakot siyang may ibang isipin ng nanay niya kahit na dinadamayan niya lang naman sa problema si Nicolas. Sa huling sulyap sa binata, muli silang nagkatinginan. Hangad niyang kahit papaano, gumaan naman ang loob nito. Anak, sasamahan mo ba ang mga kapatid mo sa tuklong mamaya? Tanong ng kanyang ina. Tumango naman si Lovely habang nagsusuklay. Opo, sasamahan ko po sila. Nanguhan na rin po kasi sila ng mga bulaklak pang saboy mamaya. Saka abala po kayo sa tindahan mamaya, di ba? Ako na lang po ang tutulong sa pamimigay. Mayo na ang buwan, kaya malapit na rin ang fiesta. Tuwing gabi, may padasal sa chapel malapit lang sa kanila. Mga bata at ilang matatanda ang dumadalo. May mga kasing edad niya rin. Pagkatapos, may mga magpapakain na sponsor na nagpapadasal. Sa araw na yon, silang magpapakain kaya kailangan niyang tumulong. Lomi na lang ang niluto ng kanyang ina dahil isa yon sa specialty nito. Anak, may sinabi sa akin si Aling Jessie. Tinatanong niya kung gusto raw ba kitang isali sa sagala. Sa Flores de Mayo, Emperatriz, gusto mo ba? Tanong ng mama niya. Kayo po ang bahala, ma. Maya-may umalis na rin naman silang magkakapatid. Dahil siya ang panganay, kapag walang ama't ina, siya palagi ang tumatayong parang magulang ng mga ito. Mga bata at matatanda ang madalas na nasa loob. Ang mga kasing edad niya, nasa labas lang at doon nakatambay. Gusto niya rin doon dahil nandoon si Abigail, pero dahil pamilya nila ang abala sa pagpapakain ng mga tao roon, nanatili siya sa harapan. Sinasaway niya rin ang mga bata kapag maingay. Maya-maya'y natapos na rin naman. Tumulong siya sa pagbibigay ng pagkain sa mga nakapila. May mga makukulit at nagtutulukan pa, kaya nagalaw ang lamesa na may malaking kaldero. Ano ba naman kayo? Huminahon kayo, marami to. Mabibigyan naman lahat. Sabi ni Aling Nena. Pumila sa dulo si Nicolas at may pagsigaw pa.
Hoy, mga malilikot kayo! Kapag natapunan at napaso si Miss Beautiful, lagot kayo sa akin. Nagtawa na naman ang mga tao ron. Napanguso si Lovely. Pwede bang damihan? Dalawa kami ng kapatid ko rito. Sabi ni Laika, isa sa dalagang kapatid ni Nicolas. Napangiti naman agad si Lovely. Sige, susubuan mo ang kapatid mo? Tumango naman ito. Pinagsandok niya agad ang kapatid ni Nicolas. Kahit na hinuhusgan ito ng mga tao sa paligid nila, alam niyang mabait ang dalagang kapatid ni Nicolas. Nagagalit lang talagang binata dahil ayaw nga nitong mapahiya ang mga kapatid. Pagkain ko, Lovely. Nakangiting sabi ni Nicolas. Ikaw bang nagluto? Umiling naman si Lovely at kinuha ang lalagyan nito. Si Mama, ako lang naghalo at naghiwa ng ingredients. Natawa naman si Nicolas. At least, tumulong ka pa rin. Damihan mo Gutom na gutom ako. Yung mabubuntat ako sa sobrang sarap at kabusugan. Napatingin si Aling Nena kay Nicolas. First time mong humingi ng pagkain dito Kung hihingi ka man para sa mga kapatid mo, hindi ka na pumipila. Basta ka na lang sumisingit na parang siga. Himala na pumila ka. Natawa naman si Nicolas. Pipila, magagalit si Miss Beautiful. Para pa namang nangangagat kapag naiinis. Inabot niya rito ang mangkok. Alis na, ang kulit mo. May hihingi pa ng pagkain. Lumayas ka na dyan. Mga ganoong ugnayan lang ang mayroon sa kanila ni Nicolas noon. Hindi na nagkaroon ng higit pa ron. Hindi yung binibigyan ng mali siya ng mga tao sa kanila. Alam din kasi ng mga ito na magkababata sila at magkapitbahay pa. Nang makatapos ng high school, nag-dorm si Lovely sa syudad dahil sa malaking universidad siya pinapasok ng kanyang mga magulang. Umuwi lang siya kapag walang pasok at weekends. Nakapasa rin naman siya at may pera sila, kaya madaling paaralin siya ng mga panahong iyon. Iilan lang din sa batch nila ang nakapag-aral sa kolehiyo dahil mahirap at pahirapan nga rin na makakuha ng scholarship kung hindi talaga matalino. Parang hindi ko na po nakikita si Nicolas dito sa atin. Tanong ni Lovely sa kanyang ama habang hinahatid siya sa dorm. Lumingon ang tatay niya sa kanya. Balita dito sa atin na nag-aadik ang batang yon. Pero alam kong hindi. Tumutulong pa yun sa akin sa pagkukumpuni ng jeep natin. Nahuhusgahan nga dahil lumalaban sa mga magulang. Naglayas na siya, anak. Nang matapos ang high school, umalis na. Ako pa nga naghatid sa kanya sa graduation. Sinamahan ko na dahil hindi naman sasamahan ni Boy. Tapos tong si Gemma, ang daming pasa. Pag-uusapan lang sa school. Nagkaroon ng sobrang malalang away ang mag-ama. Kaya naglayas na talaga itong si Nicolas. Kahit si Gemma, inaway na rin ni Nicolas kasi nga laging bumabalik kay Boy. Parang nagsawa na itong si Nicolas na intindihin ang mga desisyon ng nanay niya. Kaya umalis na. Balita ko, nasa Cavite na si Nicolas. Nakikituloy sa mga kamag-anak doon. Makalipas na isang buwan, si Laika at Charmaine naman ang susunod. Bale, 2 bata na lang ang natira dyan kay Gemma. Pero pakiramdam ko, kaunti na lang dit, aalis na yan si Gemma. Naapektuhan na rin siya sa paglalayas ng mga anak niya. Tinanaw ni Lovely ang dinadaanan nila. Hangad niyang nasa maayos lang na kalagayan si Nicolas. Nahahabag talaga ang kanyang puso para sa binata. Hindi lang maayos ang pamilya nito kaya nagagawa ni Nicolas ang mga ganoong bagay. Pero alam niya na sa kabila ng panghuhusga ng lahat, nandoon ang mabuting puso ni Nicolas na mahal ang ina at kapatid nito. Lumipas ang mga taon, hindi na muling nakita pa ni Lovely si Nicolas. Nakagraduate na siya, nakapasa sa exam at naging teacher. Hindi na talaga bumalik sa kanilang binata. Ilang buwan pagkatapos lumayas ng magkakapatid, lumayas na rin si Gemma kasama ang 2 pang anak. Mukhang natauhan na rin sa asawang palagi na lang itong sinasaktan. Kaya ang ending, naiwan na lang mag-isa ang ama ni Nicolas sa bahay nito. Hindi na muling nakita pa ang mag-iina sa kanila. Sa bahay ka na magtuturo, anak? Diyan sa sikat na science school dyan? Tanong ng kanyang ina nang umuwi siya sa kanila. Tumango naman si Lovely. Opo, gusto ko rin naman pong tumira ulit dito. Medyo nakakasawa na rin po sa syudad mag-isa at nagtatrabaho. Magtuturo po ako dyan habang inaasikaso ko naman po ang masters ko. Napangiti ang kanyang ama. Mag-aaral ka na naman. Baka mamaya maging principal ka na dyan. Dati pinagbabawalan ka namin na tumanggap ng manliligaw pero 25 ka na. Kaya pwede na naman, anak.
Kahit mag-asawa ka na, pwede na, Lovely. Hindi kami tututol basta matinong lalaki. Tinanong naman siya ng kanyang ina. May nanliligaw ba sa'yo sa syudad? Tumango naman si Lovely. Meron naman po kaso hindi ko po type. Anak po ng mayor. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang ina. Talaga? Paano ka nakilala? Hindi ba bahay at school ka lang? Ay, nakita pa ako sa school. Ako po yung MC nung araw na yon. Nag-guest po sila pagkatapos po yon, nandigaw na po sa akin. Inaasar po ng mga co-teacher ko sa akin pero hindi ko po talaga type. Ayaw ko rin po sa mga taong may involvement sa politika. Parang masyado pong magulo. Paliwanag ni Lovely sa kanyang mga magulang. Natawa naman ang tatay niya at tumabi sa kanyang ina. Hayaan mo ang anak mo. Kahit anak mo ng presidente kung ayaw niya, hindi natin mapipilit yan. Pero sayang naman yon. Tumigil na ba sa panliligaw? Kung binasted mo at nagpursige pa, sinundan ka rito, ibig sabihin, seryoso. Kaya bigyan mo ng chance anak. Sabi pa ng kanyang ina. Wala namang sinabi si Lovely. Wala naman talaga siyang maipipintas sa anak ng mayor na nanliligaw sa kanya. Gayunpaman, hindi niya rin talaga alam kung bakit ayaw niyang pumasok sa isang relasyon. Parang kahit gaano pa katino ang lalaking magpakita ng motibo sa kanya, parang si Lovely mismo ang hahanap ng dahilan para hindi magustuhan ang mga lumalapit sa kanya. Tumingin sa kanyang papa niya. Kahit na sino, basta maayos, matino at napalaki ng maayos ng mga magulang. Okay lang sa amin, anak. Magbala ka ng humanap ng boyfriend. Hindi ka na bumabata, Lovely. Wala nang mga bata sa kapatid mo. Nasa kolehiyo ng iba at nasa high school na rin ang bunso. Gusto naman namin na mag-alaga ng apo. Tumango ang kanyang ina. Oo, anak. Hindi ka namin pinipressure. Nagulat lang ako na may naliligaw sa iyong anak ng mayor. Sige, medyo boto ako ron kahit hindi ko pa nakikita. Pero kung ano pa rin ang maging desisyon mo, yun pa rin ang susuportahan namin. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Lovely. Salamat po. Opo, susubukan ko pong mag-entertain ng mga nanliligaw sa akin. Pero binastad ko na po talagang anak ni Mayor kaya sa iba na lang po siguro. Ayoko rin naman pong pilitin ang sarili ko sa mga lalaking hindi ko naman tipo. Kapag alam ko sa sarili ko na ayaw ko, sinasabi ko na po agad para hindi ko sila paasahin. Tumango naman ang kanyang mga magulang. Medyo natatakot siyang ipagkatiwala ang puso sa ibang tao. Alam niya sa kanyang sarili, mataas ang expectation niya pagdating sa pag-ibig. Lalo na at magiging unang relasyon niya pa. Pero gano'n na lang ba talaga ang inaasahan niya? O talagang may isang tao lang na tinutumbok ang puso niya? Happy Teacher's Day po, Ma'am Castro! Nakangiting sabi ng mga bata sa kanya. Mahina naman siyang tumawa nang makita ang surprise ng mga ito. Wow, may pa-surprise! Salamat sa inyo! Masayang masaya ako. Binigyan siya ng regalo ng mga bata. Dahil private at science school pa, mga mamahalin ang natanggap niyang regalo at bulaklak. Pero isang bulaklak, simple at hindi maitatapat sa mga rosas, pero nakuha ang kanyang atensyon. Alam mo ba kung anong mga bulaklak to? Mahina niyang tanong sa bata. Tumango naman ang batang babae. Opo, kalachuchi po. May puno po kaming ganyan sa bahay namin. Wala po kaming ibang bulaklak kaya nagpakuha po ako kay kuya para ibigay ko po sa'yo. Wala na po kasi kaming pera. Sabi ni mama, naghihirap na raw po kami. Kapag grade 4 na raw po ako, hindi na raw po kami papasok dito ng mga kapatid ko. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang estudyante. Sayang naman, hindi na kita ulit makikita rito sa school. Pero salamat dito ha. Sa lahat ng natanggap ko, ito ang pinakapaborito ko. Alam mo ba, nakatanggap na ako nito dati? Isang beses lang at sa taong mahalaga sa akin, sa isang kaibigan. Simula nang bigyan niya ako nito, naging paboritong bulaklak ko na. Nasaan na po siya ngayon? Tanong ng bata. Malungkot na napangiti si Lovely. Hindi ko alam, pero sana kung nasaan man siya at ang mga kapatid niya, sana maayos sila. Sa ilang taong lumipas, yon ang tanging hiling ni Lovely. Magkababata sila ni Nicolas, nasaksihan niya ito sa paglaki, kung paanong unti-unti itong nagbago dahil sa mga ginagawa ng ama. Yun din ang naging dahilan kung bakit naging mailap siya sa binata noon.
Gayunpaman, alam niyang may kabutihan sa puso nito, kaya hangad niya na sana iba na at mas maganda ang buhay nito kumpara noon. Ano po? Hindi po ako masusundo ni Papa? Tanong ni Lovely habang nililigpit ang mga gamit. Ano pong nangyari? May pinuntahan po kayo? Sumagot naman ang kanyang ina mula sa kabilang linya. Wala naman. Ito lang tatay mo, sumama ang pakiramdam, kaya hindi ko na muna pinalabas. Walang susundo sa'yo. Anong gusto mo? Kakausap ako ng tricycle driver dito para sunduin ka dyan? Tumanggi agad si Lovely. Hindi na po. Kaya ko naman po magbiyahe mag-isa. Saka kung dyan pa po kayo kukuha ng tricycle, hassle lang po kasi kailangan pang pumunta dito. Ako na lang po ang mag-aabang ng tricycle dito sa labas ng school. May dumadaan naman po dito. Tiningnan ni Lovely ang mga regalong natanggap niya mula sa mga estudyante. Medyo marami-rami yon at hindi niya alam kung papaano dadalhin lahat. Magpapatulong na lang siguro siya. Sinasabihan siya ng mama niya na bumili ng sasakyan dahil kaya niya namang bumili. Pero hindi naman siya marunong magmaneho. At kahit matuto pa, takot din naman siya sa kalsada. Baka sa halip na mas maging convenient sa kanya, mas lalo pa siyang mahirapan. Dito ko na po ba ibababa o hihintayin po natin na magkaroon ng dadaang tricycle? Tanong ng gwardya sa kanya. Umiling naman agad si Lovely at ipinalapag ang mga regalo sa kanya ng mga bata. Huwag na po Manong, okay na po dito. Ako na pong bahala. Salamat po sa pagtulong. Ngumiti naman ang guard ng school sa kanya. Walang anuman po ma'am. Happy Teacher's Day po. Salamat po. Nakangiting sambit ni Lovely. Naghintay siya ng mga dumadaang tricycle. Malayo kasi ang sakayan, kaya kailangan niya talagang maghintay. Yun nga lang, puro puno ng mga tricycle. Labasan na rin kasi ng mga estudyante. Maya-maya may parating na tricycle. Hindi niya maaninig ang driver kung sino at mas lalo niya pang hindi nakita nang humarang ang isang sasakyan sa harap niya. Ilang sandali pa, bumaba ang anak ng mayor na si Sandro. Ma'am Lovely, nakangiting sambit ni Sandro. Bahagya naman siyang nailang at nagulat. Hindi inaasahan ang pagdating ni Sandro sa bayan nila. Anong ginagawa mo rito? Mas lalo namang lumawak ang ngiti nito. Alam mo ang intention ko, Ma'am Lovely. Alam kong binasted mo ako. Pero nandito ako para sumubok sa'yo ulit. Nagulat ako na wala ka na sa dating school na pinagtatrabahuhan mo. Kaya inalam ko kung saan ka lumipat. Gusto kong ipakita na seryoso talaga ako sa'yo. Kahit malayo pang biyahe, liligawan kita ulit, Ma'am Lovely. Napakagat labi si Lovely. Mata niyang tiningnan si Sandro na talagang porsigidong mapasagot siya. Pero paulit-ulit niya lang naman itong tatanggihan dahil hindi niya naman talaga ito gusto. Sinubukan niya pero hindi niya talaga kaya. Ilang buwan niya nang kilala si Sandro at mabait naman ito pero wala talaga siyang maramdamang kahit na ano para rito kundi ang isang maging kaibigan lang. Kuya, wait lang po. Sasakay po kami. Bulalas ng mga canteen helper sa school na uwian na rin. Napalingon si Lovely sa tricycle na paparahin niya na sana kanina. Umawang ang kanyang bibig nang makita si Nicolas. Seryoso ang mukha at may tuwalya sa leeg. Nang magkatinginan sila, umiwas ito ng tingin. Sige na mga ateng, sumakay na kayo. Sabi nito, sabay ngiti sa mga canteen helper. Okay ka lang? Tanong ni Sandra sa kanya, sabay lingon sa tricycle. Sasakay ka sa tricycle? Come on, nandito ako para sunduin ka at ihatid sa inyo. Hindi mo na kailangang sumakay sa tricycle. Dala ko naman ang sasakyan ko. Hindi agad nakapagsalita si Lovely. Panay ang balik niya ng tingin sa tricycle ni Nicolas. Hindi lang siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon, muli niyang makikita ang binata. Napatingin sa kanyang canteen helper. Oh, Ma'am Lovely, sasakay ka po? Sasagot na sana siya, pero inunahan siya ni Sandro. Hindi, sa akin siya sasabay. Ako ang maghahatid sa kanya. Mahinang kinurot ng kasamahan ng canteen helper ang nagtanong sa kanya. Ang epal mo, huwag ka kasi magtanong. Nakita mo nang may kasama na. Tayo na lang, ihahatid ko na kayo. Sabi ni Nicolas at pinaandar na muli ang tricycle. Ni hindi man lang siya tinapunan muli ng tingin. Wala na siyang ibang nagawa kundi tanawin palayo ang tricycle ni Nicolas.
Pakiramdam ni Lovely kung tingnan siya ng binata kanina, parang hindi siya natatandaan. Parang hindi na siya ang dating kababata, schoolmate at kapitbahay. Halika na, sumakay ka na sa sasakyan ko. Mukha namang walang ibang darating na tricycle dito. May hirapan ka lang, marami ka pa namang dala. Mabuti na lang pumunta ako rito at perfect timing na ngayon ako pumunta. May makakatulong ka sa mga bitbit mo. Ano, let's go? Nakangiting tanong ni Sandro. Marahan na lang siyang tumango. Nang makasakay, tulala pa rin si Lovely dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo. Hindi niya alam kung bakit ganoon siya kaapektado. Ang alam niya lang, hindi siya mapakali sa ginawang hindi pagpansin ni Nicolas sa kanya kanina. Gusto niya pa naman itong tanungin sa mga bagay na nangyari rito at kumustahin ang mga kapatid at ang nanay nito. Lovely, gusto ko sanang mamit ang parents mo. Sabi sa kanya ni Sandro pero hindi siya nakikinig. Lovely, nakikinig ka ba? Saka lang siya nakaahon sa malalim na pag-iisip. Ha? Ano yon? Napabuntong hininga si Sandro. Sinasabi ko sa'yo na gusto ko magpakilala sa mga magulang mo para formal na ipaalam sa kanila na umaakit ako ng ligaw sa'yo. Pagod siyang tumingin sa binata. Sandro, hindi mo kailangan gawin to. Sana umuwi ka na lang sa inyo at huwag ka nang nagpapakahirap ng bumalik dito para gawin ang lahat ng to para sa akin. Sandaling natahimik si Sandro. Mukhang naghahanap ng tamang salita na sasabihin para sa kanya. Lovely, matagal ko nang iniisip to. Gusto kong makilala ang mga magulang mo. Kailangan kong ipakita sa kanila kung gaano ako kaseryoso. Alam kong tinanggihan mo na ako, pero hindi ko kayang basta na lang sumuko sa panliligaw sa'yo. Gustong gusto talaga kita. Hindi ako mag-i-effort ng ganito kung hindi. May kaunting inis sa mukha ni Lovely. Sandro, sinabi ko na sa'yo, wala akong nararamdaman para sa'yo. Hindi mo kailangang makilala ang mga magulang ko. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng to. Please, kung pupunta ka sa amin, magiging usap-usapan yun at baka isipin pa na tayo talaga't magpapakasal na. Hindi ganun ang estado natin, Sandro. Ayoko rin maging laman ng mga chismis sa amin. Umiling si Sandro at puno ng pagsusumamo ang mga mata. Pangako, hindi ko hahayaan yun. Nire-respeto kita ng sobra, kaya hindi ko kayang basta nalang sumuko nang hindi ko ipinapakita kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Iniisip ko kung may nagawa ba akong mali para tanggihan mo ako sa unang panliligaw ko sa'yo. Pakiramdam ko, kulang ang mga ginawa ko para patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Pinag-isipan ko to ng matagal, Lovely. Hindi ko kayang basta iwan na lang ang ganito. Hanggang wala ka pang boyfriend, gusto ko pang maghanap ng pagkakataon. Kahit kailangan kong patunayan ang sarili ko, gagawin ko. Alam kong hindi mo ko gusto, pero patutunayan ko ang sarili ko para magustuhan mo din ako. Naninikip ang dibdib ni Lovely, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi niya kayang hayaang patuloy itong pilitin siya. Hindi yun makatarungan para sa kanilang dalawa. Sandro, pakiusap. Ayokong sayangin mo ang oras mo sa akin kung wala namang mapapala. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Sinubukan ko na noon. Ginawa ko talaga pero hindi ko pa rin kaya. Hindi kita kayang bigyan ng pagkakataon. Ayoko rin naman na maging unfair sa'yo. Tumagilid ang panga ni Sandro. Medyo piniga ang manibela. Hindi ito mukhang galit, pero may tahimik na sakit sa mga mata nito. Pero, may gusto ka bang iba? May ibang manliligaw ka na ba? O hindi ka lang handa kaya pilit mo akong tinatanggihan? Bigla niyang naisip si Nicolas. Hindi niya alam kung bakit sa tanong na yon, ang kababata niyang matagal niyang hindi nakita ang una niyang naisip. At hindi niya alam kung anong mayroon sa tadhana dahil kung sino ang iniisip niya, ito ang nakita niya sa labas. Napahawak si Lovely sa gilid ng bintana nang makita niya si Nicolas. Pabalik ng tricycle nito at may lamang mga pasahero. Hindi niya alam na nasa bayan na pala ito. Ang alam niya lang, nasa Cavite pa rin ang binata kasama ang mga kapatid at ina. Lovely, sagutin mo naman ang mga tanong ko. Hiling sa kanya ni Sandro na nagpanumbalik sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Umiling si Lovely at bumuntong hininga. Wala akong ibang gusto. Hindi ako nakakakita ng iba. Talagang wala akong nararamdaman para sa'yo. Ayokong lokohin ka at ayokong sayangin mo ang oras mo sa isang bagay na hindi mangyayari. Pakiusap, tumigil ka na. Hindi na magbabago ang pasya ko.
Umiling din si Sandro at saglit na sumulyap sa kanya. Ayoko lang sumuko, Lovely. Mahalaga ka talaga sa akin. Ihahatid kita at magpapakilala ko sa mga magulang mo. Yun ang tingin ko ang pinakamagandang gawin. Huwag mo naman sanang pigilan ang bagay na to. Napabuntong hininga na lang si Lovely. Wala siyang magawa sa kakulitan ni Sandro. Sinasabi nitong inirerespeto ang mga desisyon niya pero hindi naman nakikinig sa kanya. Gusto pa rin nitong masunod ang gustong mangyari. Isa rin siguro yon sa bagay na ayaw niya kay Sandro. Kaya mabilis niyang tinanggihan ang anak ng mayor. At nang makilala na ng mga magulang niya si Sandro, halatang pabor na pabor sa binata. Napabuntong hininga na lang si Lovely. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang magpakilala ng mga manliligaw, iyon ay dahil mape-pressure siyang magdesisyon kaagad. Hindi naman sa ayaw niyang mangialam ang mga magulang, pero kung pipili siya ng lalaki para sa kanya, gusto niya sana na walang kahit na anong impluwensya ng iba. Gusto niyang mapag-isipan ng mabuti at desisyon niya lang ang kanyang iisipin. Anak, nagtataka lang ako. Bakit hindi mo pa sinasagot si Sandro at tinanggihan mo? Mukha namang mabait at maayos na lalaki, Lovely. Nagtataka ako bakit parang hindi mo pa magustuhan ng katulad niya. Sabi ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Opo ma, okay naman po siya. Mabait saka matino po. Pero hindi ko po talaga siya gusto, ma. Sinubukan ko na po pero hindi po talaga. Ano bang mga tipo mo, anak? Tanong pa ng mama niya. Sandali siya nag-isip. Hindi alam kung anong isasagot sa tanong na iyon. Wala po akong partikular na tipo. Basta aalagaan at mamahalin lang po ako. Ayos na po sa akin yon. Hindi ko na po kailangan ng kahit na ano. Okay naman si Sandro. Mukha namang aalagaan at mamahalin ka. Bakit ayaw mo ba? Tanong pa ng kanyang ina. Sandaling napayuko si Lovely. Hindi ko rin po alam. Basta hindi ko po talaga siya gusto, ma. Mahirap pong i-explain pero hindi ko po talaga kaya. Humugot ng buntong hininga ang kanyang ama. Hilda, huwag mo nang pilitin ang anak natin sa taong ayaw niya. Siya naman ang makikipagrelasyon. Hayaan mong siya ang pumili ng taong gusto niya. Sumagot naman ang nanay niya sa kanyang papa. Hindi ko lang kasi maiwasang magtaka. Hindi ko alam kung ano bang pumipigil sa anak natin para hindi sagutin si Sandro. Wala namang ibang nanliligaw sa kanya. Anak, magtapat ka nga. Gusto mo bang tumanda na lang ng dalaga? Ma, hindi po. Sagot kaagad ni Lovely. Hindi ko lang po talaga feel maging boyfriend si Sandro. Hinawakan ng papa niya ang balikat ng kanyang mama. Sabi na ngang hayaan mo na. Matanda na yung anak natin. Alam niya nang ginagawa niya. Kung anong maging desisyon niya, suportahan na lang natin. Lumingon ang kanyang papa sa kanya. Pagpasensyahan mo na tong mama mo. Si Sandro, sinabi niyang bibisita siya rito 4 na beses sa isang linggo. Mukhang desidido talaga sa'yo. At mga ganong lalaki sana ang gusto namin para sa'yo, anak. Yung patutunayan at gagawin ng lahat dahil gusto ka talaga. Dahil ang lalaki, kapag gusto ang isang babae, gagawa at gagawa ng paraan yan para makita ka kahit milya-milya pang layo mo. Hindi na lang muling nagsalita si Lovely. Nakikita niya naman ang effort ni Sandro. Hindi niya naman yun maipagkakaila. Subalit hindi niya rin alam kung bakit hirap siyang tanggapin iyon. Hirap siyang ibigay ang sarili kay Sandro kahit na nararamdaman niyang gustong-gusto siya nito. At mukhang isang araw, magugulat na lang siya sa mga sagot sa kanyang katanungan. Sasakay ka, Ma'am Lovely? Tanong sa kanya ni Nicolas. Umawang ang bibig ni Lovely. Hindi makapaniwala na nasa harap niya si Nicolas. Walang laman ang tricycle nito at mukhang hinihintay na siyang sumakay. Susunduin siya ng papa niya pero gusto niya talagang sumakay sa tricycle ni Nicolas. Gusto niya itong kumustahin kaya tumango siya. Sige, pero kumusta ka na? Akala ko nasa Cavite ka. Sabi ni Lovely habang kinukuha ang cellphone para i-text ang kanyang ama na huwag na siyang sunduin. Oo, nasa Cavite kami ni Mama saka ng mga kapatid ko. Pero may binigay na bahay sa amin dito, kaya bumalik kami at dito kami sa bayan. Nakangiting sabi ni Nicolas. Napalunok si Lovely at muling tumingin sa binata. Hindi pa kasi ako uuwi. Gusto ko sanang kumain ng bulalo dyan sa may palengke. Gusto mong sumama? Libre na kita. Muntik nang murahin ni Lovely ang sarili.
Hindi niya alam kung bakit tunog nag-aaya siya ng date. Gayunpaman, nasabi niya na kaya hindi niya na mababawi. Sa Bulalo House ba ni Mang Domeng? Suki ka rin pala doon. Nakangiting sambit ni Nicolas. Kumustahin lang tayo, ang tagal na nating hindi nagkita. Nahihiyan niyang sabi. Bigla ka na lang din nawala sa atin. Wala ako ron at nagdodorm na ako nang bigla kayong umalis magkakapatid. Kaya nagulat ako ngayon nang makita ka. Tumaas ang mga kilay ni Nicolas. Sige, magkumustahan tayo. Tagal na nga rin. Halos 9 na taon na rin pala. Kaya lang, wala bang susundo sa'yo ngayon? Hindi ba boyfriend mo yung anak ng mayor? Umiling agad si Lovely. Mabilis na itinanggi ang akala nito. Hindi ko boyfriend si Sandro. Kung ganun, manliligaw? Napakagatlabi si Lovely. Oo. Ang big time ng maliligaw mo, ma'am. Sa bagay, big time ka rin naman. Teacher ka na. Sabi ni Nicolas at nasa mukha ang pagka-proud. Ang bait-bait mo pa, saka maganda. Ikaw si Miss Beautiful, kaya deserve mo mga bigating manliligaw. Ikaw, may asawa ka na ba? Hindi niya napigilang tanong. Humigpit ang hawak ni Lovely sa bag. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya inasahan na sa gilid pa talaga sila magkakamustahan ng ganoon. Hindi niya lang kasi mapigilan. Kailangang malaman agad ni Lovely. Kailangan niyang malaman para alam niya kung hanggang saan lang siya kikilos kapag nasa paligid si Nicolas. Hulaan mo. Meron na wala? Natatawang tanong pa nito. Napanguso naman si Lovely. Meron na? Wala pa. Humalakak si Nicolas at muling pinaandar ang tricycle. Sakay na, ma'am. Ililibre mo pa ako ng bulalo. Tipid nang umiti si Lovely at sumakay na sa loob. Nang umandar ang tricycle, pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi naman siya ganun dati kapag nasa paligid si Nicolas. Subalit hindi niya alam kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman. Halo-halong saya, pananabik at kaba ang nasa dibdib ni Lovely. Maya-maya nakarating na rin naman sila sa palengke. Pumasok lang sila ng kaunti at narating na nila ang Bulalo House ni Mang Domeng. Alam halos lahat ng tao sa bayan ng kainan dahil masarap naman talaga ang mga siniserve na pagkain. Kahit pangit ang lugar at may maingay na bentilador, masarap naman ang inihahain. Kahit teacher ka na, simple ka pa rin. Kumakain ka pa rin sa mga ganito. Nakangiting sabi ni Nicolas habang pinagdidiktik siya ng sili. Ilan ang gusto mo? Mahilig ka pa sa maanghang? Tumango naman si Lovely. Medyo napangiti na alam pa rin ito ang munting detalyeng yon tungkol sa kanya. Oo, mahilig pa rin pero 2 lang. Maya-maya dumating na ang bulalo at kanin nila. Sandali silang natahimik pero maya-maya muling nagsalita si Lovely. Kumusta ka sa kang mga kapatid mo? Tanong niya rito. Sumagot naman si Nicolas. Okay naman. Si Charmaine, napatapos ko na sa pag-aaral. Nurse na ngayon dyan sa ospital sa may malapit sa simbahan. Si Laika naman, graduating na. HRM ang kinuha. Yung 2 maliit kong kapatid, mga high school na. Si mama okay na rin. Hindi na bulag sa tatay naming walang hiya. Matiwasay na ang pamumuhay namin ngayon. Ikaw ang nagtaguyod sa pamilya ninyo? Namamanghang tanong ni Lovely. Tumango naman si Nicolas. Oo, mahirap nga eh. Lalo na nung una, kung ano-anong pinasok kong trabaho. Alam mo naman ako ang unang naglayas. Tapos sumunod si Laika at Charmaine sa akin. Kung ano-anong trabaho mga pinasok namin para mabuhay. Ayaw na nga kasi naming tumanggapan ng kahit na ano mula kay Boy. Tinatawag mo sa pangalan ng papa mo? Hindi napigilang sabi ni Lovely. Medyo natawa naman si Nicolas pero nandun pa rin sa mga mata ang sakit. Pasensya na. Alam mo namang sagad sa buto ang galit ko ron. Hindi naman lihim sa'yo mga pinagdaanan ng pamilya namin nung mga bata pa kami. Marahang tumango si Lovely. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Saksi siya sa mga pinagdaanan ni Nicolas. Gayunpaman, hindi niya rin talaga lubos na maiintindihan ang hinanakit ng isang anak sa isang magulang dahil lumaki naman siya na maayos ang pamilya. Nang makaipon ng kaunti, bumili ako ng motor. Tapos pinalagyan ko ng sidecar. Patuloy ni Nicolas. Doon ako nagkaroon ng kahit papano, hanap buhay. Doon ko na ginapang ang pag-aaral ni Charmaine. Kapag may trabaho naman si Laika, mas okay na. May katulong na ako sa pagtataguyod ng pamilya namin. Pinilit kong mapag-aral ang 2.
Alam mo naman yung dala mo na yun. Parang mga pakawala. Kung hindi ko pipiliting mag-aral, baka maging pokpok na lang at umasa sa asawa. Kung hindi ko pipiliting mag-aral, baka maging pokpok na lang at umasa sa asawa. Ayokong danasin nilang dinanas ng mama namin ng mag-asawa. Gusto ko sana kung mag-aasawa man sila, yung hindi sila sasaktan. At kung may problema man, hindi sila matatakot na hiwalayan dahil nakapagtapos sila at kayang itaguyod ang sarili. Hindi napigilang mapangiti ni Lovely. Parang noon lang, minumura pa ni Nicolas ang mga dalagang kapatid na palaging naririnig ang pangalan sa mga kainuman. Subalit kahit ganon, kitang-kita naman na mahal talaga ni Nicolas ang mga kapatid nito. Kahit may basag na sa pagkatao, pilit pa rin itong iaahon mula sa putikan. Swerte ang mga kapatid mo sa'yo, kahit tricycle driver ka, na itaguyod mo pa rin ang pag-aaral nila. Maging proud ka sa sarili mo, 2 nang napatapos mong kapatid, nakangiting sabi ni Lovely. May bahid ng galak ang titig sa kanya ni Nicolas. Kaya nga, puro silang iniisip ko. Gusto ko nang mag-asawa. Bibigyan ko na sila ng makulit na pamangkin. Baka maunahan pa ako ng mga kapatid ko. Hindi pwede yon. Ako muna dapat ang magpapakasal. Nag-init ang mga pisngi ni Lovely at hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung kailan yun nagsimula, pero simula nang umalis sa lugar nila si Nicolas, walang araw na hindi ito sumagi sa kanyang isipan. Kaya pakiramdam niya, sa kabila ng lahat ng sinasabi ng mga tao rito roon, sa kabila ng reputasyon nitong pagiging barumbado, may pagtingin na pala siya kay Nicolas. Bigla tuloy siyang ng problema. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ni Lovely? Lalo na ang kanyang ina kapag nalaman nito na may nararamdaman siya para kay Nicolas. Mga bata pa lang sila, isinisiksik na nito sa kanyang utak na ang mga tipo ni Nicolas ang ayaw nitong iharap niya. Pero ano ang gagawin ni Lovely? Paano niya pipigilan ang pagtibok ng kanyang puso sa isang taong hindi niya inaasahan? At wala naman siyang kahit na anong nakikitang mali kay Nicolas. Responsable itong tao na hinuhusgahan lang dahil sa mga maling asal noon. Pwede rin na naghahanap siya ng paraan para maipagtanggol ito dahil gusto niya na ang binata. Magpapakasal? So, ibig sabihin, may girlfriend ka na? Tanong ni Lovely. Mahina namang tumawa si Nicolas. Wala pa rin girlfriend. Masyadong abala. Hindi makahanap, hindi makapanligaw. Pero ngayon, may balak sana. Kaso ano? Nagmamadaling niyang tanong. Bakas ang pagkamangha sa mga mata ni Nicolas. Kaso, mahirap. Tricycle driver lang ako. Hanggang high school lang ang natapos ko. Ano naman? Bulalas agad ni Lovely. Walang problema sa pagiging tricycle driver dahil sa trabaho mo na pagtapos mo ng pag-aaral ng mga kapatid mo. Napakasipag mo. Kung sino man ang mapapangasawa mo, kahit tricycle driver ka, swerte pa rin sa'yo. Ngumiti lang si Nicolas at hindi sumagot. Pero hindi naman mapanatag si Lovely. Hindi niya alam kung bakit marami pang gustong sabihin ng binata sa kanya. Ewan niyo kung bakit siya nagkakaganoon. Para siyang nasasabik sa lahat ng ikikwento ni Nicolas sa kanya. At sa kahit na sinong lalaki, hindi siya naging ganoon kainteresado. Kay Nicolas lang talaga. Nang matapos silang kumain, magbabayad na sana siya pero inunahan naman siya ni Nicolas. Umawang ang bibig niya habang binabayaran nito ang kinain nila. Ako ang nag-aya kaya ako dapat ang magbayad, sabi ni Lovely habang palabas sila. Ngumiti lang si Nicolas. Ako ang lalaki. Kaya ko rin namang bayaran, ma'am. Lovely na lang ang itawag mo sa akin. At ako nga dapat sabi ang nagbayad. Ako ang nag-iya sa'yo. Sinabi kong ililibre kita. Pilit pa ni Lovely. Hindi naman sobrang mahal ng binayaran, Lovely. Kaya ko na. Sumakay na ito sa tricycle. Sakay na sa loob para maihatid na kita pa uwi. Bilisan lang natin. Kasi baka makita ko rin ng tatay kong walang hiya. Napabuntong hininga si Lovely. Hindi na muna sumakay at nanatiling nakatayo sa harap ni Nicolas. Hindi pa rin kayo nagkakasundo. Matanda ng papa mo. Mag-isa na lang siya sa inyo. Umiwas naman ito ng tingin. Nawala na ako ng pakialam, Lovely. Kahit isang beses, hindi naman siya humingi ng tawad para sa ginawa niya sa pamilya namin. Mataman niyang tiningnan si Nicolas. Alam niyang malalim ang galit nito sa ama. Gayunpaman, siya ang nasasaktan para sa binata. Ilang taon na nitong dinadala ang galit para sa amang hindi ito binigyan ng magandang kabataan.
Sige na, Lovely, sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo, sabi pa ni Nicolas at pinilit ng umiti. Napabuntong hininga na lang siya at umikot para sumakay sa loob. Tahimik lang siya sa biyahe. Nang huminto sa tapat ng bahay nila, nagpasalamat naman si Lovely. Teka, Nicolas, ikaw ba yan? Tanong ng kanyang ama na may pinapauwing baboy. Tumango naman si Nicolas. Magandang hapon po. Napangiti ang papa niya. Abay, ikaw nga. Kumusta ka na? Nandito ka na pala. Hindi naman kayo umuwi. Nasaan na kayo ngayon ng mga kapatid mo? Sa bayan na po kami nakatira. Ito ho, namamasada ng tricycle. Sagot ni Nicolas. Tumingin sa kanyang papa niya. Kung ganon, naging pasahero mo pala tong anak ko. Mabuti naman na ihatid mo. Hinanda ko ng sasakyan namin para sunduin siya. Kaso biglang nag-text kanina. Hindi nagpasundo sa akin kasi may pupuntahan. Pa! Pigil ni Lovely at hinawakan agad sa braso ang kanyang ama. Yung baboy pa sa ibang direksyon na pumupunta. Mabilis na nataranta ang kanyang papa. Nang makitang abala na ito, nalingon niya muli si Nicolas at nagpasalamat. Tumango naman ito sabay tawa bago paandarin ng tricycle. Nang makaalis na ito, nakahinga na siya ng maluwag. Muntik na siyang ilaglag ng kanyang ama. Sinabi niya kanina kay Nicolas na wala siyang sundo, tapos bigla namang humirit ang papa niya ng ganoon. Dahil nalaman na ng kanyang ama na sa bayan na nakatira si Nicolas, nabanggit nito yon sa kanyang mama. Pati paghatid sa kanya, nabanggit pa, kaya naalarma tuloy ang nanay niya. Hinatid ka niya? Tanong nito sa kanya. Suminghap naman si Lovely. Ma, hindi po. Naging pasahero lang. May dinaanan po ako kanina. Kaya sabi ko po kay Papa, huwag na po akong sunduin. Alam ko naman pong magpapababa siya ng baboy sa silangan. Matatagalan po ako kaya nag-commute na lang. Tumaas ang mga kilay ng kanyang ina. Yan. Medyo nakakagulat lang na sa dami ng tricycle driver, si Nicolas pa. Napalunok si Lovely. Hindi sinabi na ilang beses niya nang nakitang dumadaan sa harap ng school ang tricycle ni Nicolas. Hindi lang talaga siya magkaroon ng pagkakataong kausapin ito. Palagi kasing nakabuntot sa kanya si Sandro. Adik pa ba yon sa Kalasengo? Tanong ng nanay niya. Hindi niya napigilang ipagtanggol si Nicolas. Ma, hindi naman po adik si Nicolas. Hindi naman po siya ganon. Yung mga kabarkada niya lang. Saka mukhang maayos na po siya simula nang lumayas po sila kay Mang Boy. Oo nga naman, mahal. Sabi pa ng kanyang ama. Nang nakita ko kanina, mukha namang maayos si Nicolas. Matiwasay na naghahanap buhay. Hindi na mabigat ang aura. Hindi gaya dati na parang laging pasa ng mundo. Bahagyang gumaan ang kalooban ni Lovely. Masaya siya na simula noon hanggang ngayon, hindi madaling manghusga ang kanyang ama kay Nicolas. Hindi ito madaling maniwala sa mga sabi-sabi. Kita niya rin naman kasi ang concern nito sa binata noon, lalo na kapag may away ang mag-ama. Kahit madaling araw pang kumatok sa kanila noon si Nicolas para makitulog sa bangko, humingi ng pagkain, walang pagdadalawang isip na pagbubuksan ng kanyang ama si Nicolas. Pareho sila ng ugali ng kanyang papa. Iba sa mama niya na palaging kritikal at pinag-iisipan ng mabuti ang bawat ikikilos. Hindi mabilis magtiwala at tanging ang kanyang ama lang ang nakakahuli ng ugali. Pare! Bulalas ng isang kaibigan ng kanyang ama. Pare-pareho silang napalingon sa gate. Lumabas ang kanyang papa at nakipag-usap sa kumpare nito. Maya-maya ay nagmamadali ng kumilos ang kanyang ama at nilalabas na sa garahe ang sasakyan. Mahal, anong nangyari? Tanong ng mama niya. Sumagot naman agad ang kanyang ama. Si Boy, na-stroke daw. Walang masakyan. Kailangang dalhin sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Lovely. Nagulat siya sa balitang iyon. Mag-isa pa naman ang ama ni Nicolas sa bahay nito. Nasa malayo rin ang mga kamag-anak. Kaya walang ibang tutulong dito, kundi silang mga kapitbahay. Kaya kinabukasan, balak niyang sabihin kay Nicolas ang nangyari. Hinintay niyang dumaan sa tapat ng skulang binata. Kaya lang, masyado namang epal si Sandro na ipinagpipilitan siyang ihatid. Ihahatid na kita. Hindi mo na kailangan mag-commute, sabi ni Sandro sa kanya. Umiling naman si Lovely. Hindi na nga kailangan. Please, umuwi ka na muna. May hinihintay ako. May importante akong gagawin ngayon. Pwede naman kitang samahan sa importanteng gagawin mo ngayon. Pagpupumilit pa ni Sandro. Medyo naiinis na talaga si Lovely.
Hindi pa nakakatulong na nakaharang sa harap ang sasakyan nito. Hindi niya tuloy makita kung nakadaan na ba si Nicolas o hindi pa. Maya-maya ay nakita niya itong dumaan. Nilagpasan niya si Sandro at mabilis itong pinara. Tumigil naman si Nicolas at tiningnan silang dalawa. Magsasalita na sana siya pero hinawakan ni Sandro ang kanyang braso. Seryoso ka ba sa ginagawa mo? Nandito na ako. Dala ko ang kotse ko. Ihahatid na kita. Bakit mas pipiliin mo pang mag-tricycle at mag-commute? Kaya kitang ihatid. Sabi pa sa kanya ni Sandro. Huminga ng malalim si Lovely at kinalas ang kamay nito sa kanya. Please, hindi ngayon. May mahalaga akong gagawin. Sige na, aalis na ako. Lovely. Tawag pa sa kanya ni Sandro pero sumakay na siya sa tricycle. Pinili niya rin namang sumakay sa likod para makausap si Nicolas. Nagulat naman ito at bahagya siyang nilingon. Sa loob ka na, Lovely. May space pa naman. Isang pasahero lang ang nasa loob. Sabi sa kanya ni Nicolas. Mahina naman siya nagsalita. Sige na, paandarin mo na para tigilan na ako ni Sandro. Saka gusto kitang makausap. Kanina pa kitang hinihintay. Ihatid mo muna ang pasahero mo tapos ako, ihatid mo ako sa ospital malapit sa plaza. May pupuntahan tayo ron. Hindi na nakapagsalita pa si Nicolas. Sinunod nito kung ano ang gusto niyang mangyari. Kaya lang, sa pagmamadali at gusto niyang makatakas sa pangungulit ni Sandro, sa kanya lang na-realize na sa likod siya sumakay. Kaya kapag may humps, talagang nauuntog ang ulo niya at napapadaing si Lovely. Sorry, nauuntog ka? Nag-aalalang tanong ni Nicolas. May bukol ba? Check ko mamaya, pasensya na. Dahan-dahanin ko na lang ang pagpapatakbo. Sabi ko naman sa'yo sa loob ka na lang. Hindi, okay lang ako rito. Sagot ni Lovely at mas hinigpitan na lang ang pagkapit. Nang maihatid ang una nitong pasahero, pinalipat na siya ni Nicolas sa loob. Maya-maya nakarating na rin naman sila sa ospital. Mabilis siyang bumaba at hinarap ang binata. Pinatay naman nito ang motor at tiningnan siya ng mabuti. Mukhang nararamdaman na matagal na pag-uusap ang mangyayari. Anong gagawin mo sa ospital? Tanong ni Nicolas. Sumagot naman si Lovely. Nandito ang papa mo. Na-stroke. Bakas ang gulat sa mukha nito. Pero saglit lang yon at naging seryoso na ulit ang ekspresyon. Umiwas ito ng tingin at itinaas ang mga paa. Ayoko na naman siyang makita. Pero sa tingin ko, kailangan niya kayo ngayon. Sa mga nakalipas na taong wala kayo, mukha namang nagsisi na talaga siya. Si Papa ang nag-asikaso ng mga kailangan niya rito sa ospital. Kasi nga, nahihiya ang Papa mo na abalahin pa kayo. Pero para sa akin, deserve niyo pa rin na malaman. Kailangan niyo pa rin mag-usap kahit anong galit pang nararamdaman mo. Hindi nakapagsalita si Nicolas. Tila nasa malalim itong pag-iisip. Tila hindi alam kung ano ang gagawing desisyon. Maya-maya'y muli itong tumingin sa kanya. Sige, pero samahan mo ko. Bumuntong hininga si Nicolas. Samahan mo ko, Lovely. Tumango naman siya. Kaya sabay silang pumunta sa silid ng tatay ni Nicolas. Bago pa sila makapasok, kitang-kita niyang hirap na hirap ito. Kaya sa unang pagkakataon, kinuha niyang kamay ni Nicolas at marahang hinawakan. Kaya mo yan, Nicolas. Pakawalan mo ng lahat ng galit mo. Kapag humingi ng tawad, hindi naman namin inaasahan na magpapatawad ka kaagad. Pero sana buksan mo ang puso mo para doon, para naman gumaan ang nararamdaman mo. Marahang tumango si Nicolas at pumasok na sa silid. Kahit na stroke, nakakausap pa naman ang ama nito. At nang makita ni Mang Boy si Nicolas, walang awat na tumulo ang mga luha nito. Nanginginig naman si Nicolas at namumuo ang mga luha habang nakaigting ang panga. Sinusubukan nitong pigilan ng emosyon at mas humigpit ang hawak sa kamay niya at parang doon kumukuha ng lakas. Maya-maya'y natapos na rin naman ang pag-uusap ng mga ito. Bahagya na rin kumalma si Nicolas nang makaalis sila sa ospital. Nangakong dadalhin doon ang mga kapatid. Oh, inom ka muna ng tubig, sabi ni Lovely at umupo sa tabi ni Nicolas. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabigat, pero medyo gumaan naman. Namamaos na sabi ni Nicolas sa kanya. Salamat at sinamahan mo ako. Tipid siyang umiti. Ako ang nagdala sa iyo ron kaya sasamahan kita. Hindi ka pa rin nagbabago. Tumingin si Nicolas sa mga tao sa plaza. Kapag may problema ako, ikaw pa rin ang takbuhan ko. Kapag mahina ako, sa'yo lang ako hindi nahihiyang ipakita. Alam kong marami kang naririnig tungkol sa akin.
Oo, umiiwas ka noon habang lumalaki tayo pero kahit isang beses, hindi ko nakita sa iyong panghuhusga. Kayo ng tatay mo, parehong-pareho kayo. Parang bawat taong makikita nyo kahit masamang tao, mas pipiliin pa rin ang mga mata ninyong tingnan ng mabuting bahagi. Kaya hanggang ngayon, komportable pa rin ako sa'yo saka sa papa mo. Bahagya siyang napangiti. Mana talaga ako kay papa. Saka marami na kasing masasamang bagay na nangyayari sa mundo. Kaya good side na lang ang tinitingnan namin ni papa. Si papa kasi, hinuhusgahan din kasi siya. Iniisip ng lahat na under the saya siya ni mama. Kasi nga sa bahay, si mama ang batas, saka talagang may kaya. Siya parang nakikijoin lang sa kasaganahan ng pamilya namin. Pero sa bahay, hindi naman talaga ganon. Kasi kahit mas may kaya si mama, pantay pa rin sila magdesisyon para sa pamilya namin. Sandali silang natahimik. Maya-maya'y matamang tumingin sa kanya si Nicolas. Ikaw, kailan mo sasagutin ang manliligaw mong anak ng mayor? Mayaman at may kotse. Peki siyang tumawa. Hindi niya alam kung para saan. Siguro dahil may nahimigan siyang pait sa mga salita ni Nicolas. Ah, si Sandro ba? Tanong niya pa. Nagsalubong ang mga kilay ni Nicolas at hindi tumingin sa kanya. Bakit? May iba pa bang nanliligaw sa'yo? Sabagay, maganda ka. Miss Beautiful ka nga. Kaya bakit pa ako magtataka? Bakit parang galit ka pa? Nakangising tanong ni Lovely. Umismit si Nicolas at mas lalong hindi makatingin sa kanya. Sino bang may sabing galit ako? Hindi niya na napigilan ng tawa. Oo, hindi ka galit. Pero for the record, wala pa akong ibang manliligaw. Si Sandro, nililigawan niya ako. Nasa syudad pa lang ako. Bago pa ako bumalik at lumipat dito ng pagtuturo, binasted ko na siya. Kaso ayaw sumuko ni Sandro, kaya nanliligaw ulit kahit ilang beses ko nang tinatanggihan. Bahagyang napanguso si Nicolas at mas lalong kumunot ang noo. Ang kulit naman pala, malakas ang loob manligaw. Palibasa, anak mayaman. Lumingon si Lovely sa binata. Wala namang kaso sa akin ang estado sa buhay. Basta masipag saka responsable. Okay na sa akin yon. Saka gusto ko lang ng simpleng asawa. Teacher ako, nag-aaral na rin para sa masters ko. Alam mo naman ang teacher, busy talaga. Ang gusto ko sanang maging asawa, yung simple lang at aalalay sa akin kapag pagod ako. Pagagaanin ang loob ko at patatawanin kapag mainit ang ulo ko. Kapag uuwi ako, nasa bahay lang siya. Ayoko na pareho kaming busy. Kasi kung bubuo ako ng pamilya, gusto ko yung pakiramdam na talagang tahanan ng uuwian ko. Hindi yung pag-uwi ko, pareho kaming pagod sa mga trabaho namin. Titig na titig sa kanya si Nicolas, kaya napatingin siya rito. May kislap ng tuwa sa mga mata nito. Mahina siyang tumawa at huminga ng malalim. Talagang gustong-gusto niya si Nicolas. Ito lang ang iniisip niya habang sinasabi ang lahat ng yon. Kapag namamasada ako, hindi ako masyadong pagod pag-uwi. May oras pa ako para kumilos sa bahay at kung ano-ano pa. Nakangiting saad ni Nicolas. Malakas naman siyang tumawa. Iniisip na inirereto na nito ang sarili sa kanya. Gusto mong maging house husband? Pwede rin. Tagahatid at tagasundo ng asawang teacher sa school. Pwede kaya yun? Sa tingin mo kaya? Tanong pa ni Nicolas at ngiting-ngiti sa kanya. Mas lalong humalakak si Lovely. Pwede naman. Siguro. Pareho silang tumawa sa isa't isa. Alam niyang sa pagkakataong yon, nagkakaintindihan sila. Pareho sila ng nararamdaman, kaya wala na dapat ipag-alala. Lovely, nung nakaraang buwan ko pa to gustong itanong sa'yo. Kaso, bakod na bakod ang mayaman mong manliligaw. Pwede ba ako manligaw? Wala akong mamahaling sasakyan. Hindi rin ako nakapagtapos sa kolehiyo. Hindi ko kayang tapatan ang mga regalo ng manliligaw mo. Kaya lang kitang isakay sa aalog-alog kong tricycle. Pero, hahayaan mo ba akong patunayan ng sarili ko? Puno ng senseridad na tanong ni Nicolas. Napangiti si Lovely. Oo naman, pwede kang manligaw. Kahit bakuran pa ni Sandro ang panliligaw sa kanya, siya pa rin ang magdedesisyon. Siya pa rin ang masusunod. Kahit na malaki ang lamang ni Sandro, mas mapapansin niya pa rin si Nicolas. At alam niya sa kanyang sarili na tanging ito lang ang gusto niyang mangbakod sa kanyang puso. Tanging si Nicolas lamang. Kaya lang, kung kailang nagkakamabutihan na sila ni Nicolas, saka naman gumagawa ng hakbang si Sandro para talagang wala na siyang kawala rito. Anak, palaging bumibisita sa'yo si Sandro. Ni ayaw nang umalis sa bahay natin. Iba na rin ang iniisip ng mga tao.
Mas maganda siguro kung magpakasal na lang kayo. Tutal, wala ka namang boyfriend at pwede ka nang mag-asawa. Sigurado namang malapit na kayo nitong si Sandro. Sabi ng kanyang ina sa kanya. Napatayo naman si Lovely. Ano po? Anong kasal? Ma, hindi ko po gusto si Sandro. Ilang beses ko na po siyang tinanggihan pero nandito pa rin siya. At ano pong usap-usapan? Wala po akong pakialam. Hindi naman po totoo ang mga sinasabi nila. Tumingin siya kay Sandro. Ikaw ang nagsisimula ng usap-usapan sa lugar namin. Alam mo sa sarili mong hindi tayo pero nandito ka pa rin. Pinipikot mo ba ako? Anak, anong gagawin natin? Tanong pa ng kanyang ina. Ayoko lang naman na machismis ka dito sa atin. Inaasahan na rin naman ng lahat na nobyo mo na itong si Sandro na palaging nasa atin. Wala ka rin namang boyfriend, kaya mas mabuting sa kanya ka na maikasal. Tumulo ang mga luha ni Lovely. Ma, ayoko po. Hindi po ako magpapakasal kay Sandro. Hindi ko naman po siya gusto. Bakit niyo po ba ako pinipilit sa kanya? Matanda na po ako kaya kaya ko na po magdesisyon para sa sarili ko. Ako po ang may hawak ng desisyon ko pagdating sa pag-aasawa. Kaya hayaan niyo na po ako. Alam ko pong botong-boto kayo sa kanya. Pero kahit ano pa pong pilit ko at pilit ninyo, hindi ko po talaga gusto si Sandro. Lovely! Tawag pa ng kanyang ina pero nag-walk out na siya. Naiinis siya na naisip ng mga ito ipapakasal siya kay Sandro dahil lang sa usap-usapan tungkol sa kanila. Nang panahong yon, talagang mga conservative pa ang mga tao, lalo na sa lugar nila na medyo makaluma pa ang mga paniniwala. Pero hindi siya papayag na ipagkasundo na lang ng ganoon. Hindi siya magpapakasal sa isang lalaking hindi niya naman mahal at dahil lang sa pressure na binibigay ng kanyang ina. Sandro, sabi ni Lovely, matatag ngunit kontrolado ang boses nang makita na naman si Sandro na gusto siyang sunduin sa school. Kailangan nating mag-usap. Ano yung Lovely? Tanong nito sa kanya. Tungkol ba sa kasal? Alam mo, tama ang mama mo. Palagi ako nakikita sa inyo. Dapat nga sinasagot mo na ako ngayon. Magpakasal na lang tayo dahil mas convenient yun para sa lahat. Alam mo namang hindi ako susuko. Talagang pinapahalagahan kita at gusto kong ikaw ang maging asawa ko. Hindi ako magpapakahirap ng ganito sa'yo kung hindi. Sinabi ko na to sa'yo ng maraming beses. Sagot ni Lovely at talagang naiinis na. Tigilan mo na ako. Hindi kita gusto at wala akong nararamdamang pagmamahal sa'yo. Eto na nga bang sinasabi ko. Una pa lang, nararamdaman ko na may hindi magandang mangyayari kapag nakilala mo ang mga magulang ko. At eto nga, eto nang balak mo. Mga magulang kong liligawan mo para mapasunod ako. Pwede bang itigil mo na ang pagpupumilit? Nakakainis na. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko naman mahal. Napapikit si Sandro. Halatang nabigla. Oo, ganito ang plano ko dahil desperado ako magustuhan mo. Na tayo magkatuluyan. Bakit? Bakit hindi mo ako gusto, Lovely? Hindi ko maintindihan. Nandyan ako palagi para sa'yo. Ginagawa ko ang lahat para magustuhan mo. Hindi mo ba nakikita na tayo ang para sa isa't isa? Nasa tabi mo ako palagi. Pero hindi mo ako magawang pansinin. Suminghap si Lovely. Nagsisimula ng maubos ang kanyang pasensya. Hindi mo ba maintindihan, Sandro? Hindi kita gusto sa paraang gusto mo. Maniwala ka. Sinubukan ko pero hindi talaga. At alam mo lang ang nararamdaman ko. Nagagalit ako dahil pakiramdam ko para mo akong tinatrap sa sitwasyong hindi ko naman gusto. Umismid si Sandro. Pero bakit? Hindi ko talaga maintindihan. Wala ka namang gusto sa ibang lalaki. Bakit hindi mo matutunan na magustuhan ako, Lovely? Magiging masaya naman tayo. Umiling si Lovely. Sasabihin na ang totoo sa binata. May gusto akong iba, Sandro, kaya please tigilan mo na. Hindi na magbabago ang isip ko. Kaya huwag mo nang impluwensya ng mga desisyon ng mga magulang ko dahil sa huli, ako pa rin naman ang magdedesisyon para sa sarili ko. Dumilim ang mukha ni Sandro at bakas ang magkahalong pagkabigla at galit. Sino yon? Sinong gusto mo, Lovely? Sabihin mo sa akin. Tumingin si Lovely sa malayo. Ang mga labi ay nanginginig ng bahagya. Ayokong pag-usapan dahil hindi mo na naman kailangang malaman. Mapaklang tumawa at may halong insulto ang tinig nito. Sino? Yung tricycle driver na palagi mong sinasakyan kapag tinatanggihan mo akong ihatid kita? Siya ba? Ayoko mag-isip ng kakaiba sa'yo, pero ano yun? Service mo? O baka lalaki nagugustuhan mo?
Bumalik ang mga mata ni Lovely kay Sandro. Oo, nanliligaw din sa akin si Nicolas. Pero sa inyong dalawa, mas pinapayagan ko siya para sa akin kaya dapat malinaw na yun sa'yo. Nicolas? Yung walang kwentang tao na yun? Sinabi ni Sandro na may pang-iinsulto at bahagyang tumataas ang boses. Isa lang siyang mahirap na tricycle driver. Anong mapapala mo sa lalaking yun? Sinasabi mong pipiliin mo siya kaysa sa akin? Nakaka-insulto ka naman, Lovely. Bakit mo ako ipagpapalit sa isang hamak na tricycle driver lang? Huwag mong insultuhin si Nicolas. Mariin niyang sabi. Ang boses ay malalim at puno ng tapang. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Nagbigay si Sandro ng isang malamig na tawa. Bakit mo siya pinagtatanggol? Wala siyang halaga. Isa lang siyang taong nagdadrive ng basura na tricycle. Hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral. Paano mo gustong isang taong tulad niya, Lovely? Kasi mabait siyang tao, Sandro. Bulyaw ni Lovely. Ang mukha ay namumula na sa galit. Wala siyang maraming pera at hindi siya nakapag-aral. Pero responsable siya, masipag at mabait. Mabuting kuya sa mga kapatid. Palagi siyang nandyan para sa akin. Siya ang klase ng lalaking handang gumawa ng kahit na ano para sa mga mahal niya sa buhay. Kahit na nahihirapan pa siya. Hindi mo mauunawaan dahil hindi ka naman napunta sa sitwasyon niya. Kaya huwag mong masabi-sabing walang kwenta si Nicolas dahil sa mga sinasabi mo ngayon, ikaw ang mas walang kwenta. Nagpatuloy si Lovely. Hindi ko kailangan ng isang tulad mo na akala mo may utang na loob ako sa'yo. Dahil lang sa patuloy kang nangungulit. Wala akong utang na loob sa'yo, Sandro. Hindi kang tamang tao para sa akin at kailangan mong tanggapin yan. Hindi ako hinuhusgahan ni Nicolas at hindi siya nagpupumilit ng ganito katulad ng ginagawa mo. Iginagalang niya ako at isa yun sa milyong reason kung bakit ko siya gusto. Kung bakit handa ko siyang piliin kesa sa'yo. Walang nagawa si Sandro kundi ang umalis. Huminga siya ng malalim. Hindi sumasabog ng ganoon si Lovely pero inis na talaga siya sa pangungulit nito. Hindi niya rin nagustuhan ang mga sinabi nito tungkol kay Nicolas na turingan pa naman na anak ng mayor. Okay ka lang? Bad mood ka, ma'am? Tanong sa kanya ni Nicolas. Napabuntong hininga siya at tumingin sa binata. Kapag naaalala niyang mga sinabi ni Sandro dito, talagang umiinit ang ulo niya. Ayaw na ayaw niyang may marinig na pang-iinsulto patungkol kay Nicolas dahil alam niya naman na hindi ito ganoong klase ng tao. Kain ka naman, pinagluto kita. Sabi mo gusto mo ng picnic. Dalian na lang natin. Alam ko naman na may gagawin ka pa pagka-uwi mo. Nakangiting sabi ni Nicolas sa kanya. Mata man niyang tinignan ng binata. Magtanan na lang tayo. Nanlaki naman ang mga mata nito. Magtanan? Hindi mo pa nga ako sinasagot. Inaaya mo na ako magtanan. Oh, edi sige, sinasagot na kita. Tayo na. Akala ko naman alam mo na. Halata naman sa mga galaw ko, Nicolas. Hinawakan niya ang mukha nito at pinaharap sa kanya. Bakit? Hindi mo pa ba ramdam? Sa inyo ni Sandro, mas pinipili kita. Mas gusto ko na ikaw ang maghatid sundo sa akin. Mas gusto ko na ikaw ang kasama ko at hindi siya. Paulit-ulit ko siyang tinanggihan samantalang ikaw. Palagi akong masaya kapag inaaya mo ako. Doon pa lang, dapat tayo ng dalawa. Humalakak si Nicolas at mataman siyang tiningnan. Akala niya may sasabihin pang binata, kaya nanlaki ang mga mata ni Lovely nang patakan siya nito ng halik sa mga labi. Gulat na gulat ka. Sabi mo, tayo na. Nakangiting tanong ni Nicolas. Hinawakan niya ang kanyang mga labi. Bakit mo ginawa yon? Tumawa si Nicolas at marahan siyang niyakap. Tinitingnan ko lang kung totoong tayo na. Parang panaginip, Lovely. Ang hirap maniwala hanggat hindi kita nararamdaman. Maya-maya'y natawa na rin si Lovely at gumanti ng yakap kay Nicolas. Masaya siya sa relasyon nilang dalawa. Alam niyang kahit anong mangyari, wala siyang ibang pagsisisihan. Pero bakit mo naisipang magtanan tayong dalawa? Seryosong tanong ni Nicolas at hinawakan ang kanyang kamay. Natatakot ka ba na baka hindi ako matanggap ng mama mo? Isa pa yon, naniniwala na hanggang ngayon lasengko ka pa rin at adik. Pag-amin ni Lovely rito. Ayaw niya rin sa'yo dahil nga magulo ang kinalakihan mong pamilya. Bayolente ka rin kapag may away kayo ng papa mo nun. Kaya habang lumalaki tayo, pinapaiwas niya ako sa'yo dahil ayaw niyang magkalapit tayong dalawa. Hindi agad nakapagsalita si Nicolas. Tila pinag-iisipan nitong mabuti ang mga sinabi niya. Naiintindihan niya na nasasaktan ito sa parteng iyon. Maaring lumaki ito na tinutulungan ng kanyang ina, pero hindi mo itatangging hindi pa rin gusto ng mama niya ang pagkatao ni Nicolas. Naiintindihan ko kung yun ang pananaw ng mama mo.
Pilit ang ngiti na sabi ni Nicolas. Wala akong magagawa ron. Pero sana mabigyan niya ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Sa tingin ko, hindi rin siguro magandang solusyon na magtanan tayo. Dahil lang sa ayaw nila sa akin para sa'yo. Mas lalo lang nila akong aayawan. Pero hindi lang naman yun ang dahilan ko, Nicolas. Napakagatlabi si Lovely. Nahihirapang sabihin ang gustong mangyari ng kanyang mama. Usap-usapan na kasi sa amin na palaging nasa bahay namin si Sandro. Kaya ang gustong mangyari ni mama, magpakasal na kami ni Sandro. Pero ayoko talaga. Botong-boto siya sa kanya. Pero ikaw ang mahal ko. Kaya hindi ko gustong gawin ang gusto niyang mangyari. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Gusto kong ipakasal ng mama mo sa lalaking yun. Kung ako ang mama mo, naiintindihan ko ang gusto niyang mangyari. Maganda nga naman na makatuluyan mo si Sandro. Mayaman, galing sa maayos na pamilya, talagang nababagay sa'yo. Umiling si Lovely habang may pagsusumamo sa mga mata. Huwag mong sabihin yan. Ikaw naman ang mahal ko. Bakit parang sumusuko ka na? Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Nicolas. Sino bang may sabing isusuko kita? Ang tagal kitang pinangarap. Bakit ko naman gagawin yun? Ang gusto ko lang, humarap tayo sa mga magulang mo ng maayos. Kahit umutol sila, ang mahalaga, alam nilang relasyon natin. Bahala na lang tayo sa magiging reaksyon nila. Hindi yung solusyon ng pagtatanan. Kung kailangan nating suyuin sila, gagawin natin. Ayokong sirain mo ang relasyon mo sa mga magulang mo dahil lang mahal mo ko. Maayos ang pamilya mo. Kilala ko ang mga magulang mo na tumulong din naman sa akin noon. Kailangan ko lang patunayan ang sarili ko na kahit ganito lang ako, kaya kitang ipaglaban at panindigan. Hindi niya napigilang lumuha. Matagal na talagang bumabagabag sa kanya yon. Gustong gusto niyang sabihin sa mga magulang, ipagmalaki na nililigawan siya ni Nicolas. Pero paano niya gagawin yon kung may una ng pananaw ang kanyang ina sa lalaking mahal niya? Mama, Papa, si Nicolas po. Kilala niyo na naman po siya. Boyfriend ko po. Malalim na huminga si Lovely pagkatapos ipakilala ang binata. Tumagal sandali ang mga salita sa hangin bago magbago ang mukha ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala at napaawang na lang ang bibig. Tila hindi maiproseso ang sinabi niya. Boyfriend? Ulit nitong sinabi. Lovely, anong ibig mong sabihin? Anong kalokohan to? Alam kong sumuko na sa'yo si Sandro, pero hindi ko alam na magdadala ka rito ng nobyo. At si Nicolas pa talaga? Hinawakan ni Lovely ng mahigpit ang kamay ni Nicolas. Ayaw niyang panghinaan ng loob ang kanyang boyfriend. Kung anuman ang marinig nito mula sa kanyang mga magulang, hangad niyang hindi nito masyadong didibdibin. Kahit anong mangyari, ipaglalaban niya si Nicolas. Umiling ang kanyang ina at tumingin sa kanila na para bang kahindik-hindik ang nakikita. Hindi ko pwedeng payagan to. Hindi ko pwedeng hayaan na maging kayo. Mama, please. Sabi ni Lovely, ang boses ay nanginginig sa halo ng pagkabigo at desperasyon. Alam ko po ang tingin niyo kay Nicolas, pero hindi na po siya ganon. Mabuting tao po siya. Mabait naman po talaga siya. Hindi lang po talaga naging magandang kabataan niya. Tumayo si Nicolas. Ang mukha ay namumula sa kababaang loob. Hindi po ako mayaman. Tricycle driver lang po ako. Pero pinapangako ko po sa inyo. Ibibigay ko po ang lahat ng makakaya ko para mapasaya si Lovely. Mahal na mahal ko po siya at gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Pakiusap, hayaan niyo po akong ipakita sa inyo na kaya ko pong maging lalaki na nararapat para sa kanya. Nanatiling tahimik ang papa ni Lovely. Alam niyang wala itong problema kay Nicolas. Gayunpaman, asawa pa rin ito ng kanyang mama. Bawat desisyon ng kanyang ina, pinapahalagahan ng papa niya. Kaya naiintindihan niyang panahimik nito. Bumagsak sandali ang ekspresyon ng kanyang ina, ngunit agad din yung nawala. Hindi ito tungkol sa pera, Nicolas. Ito ay tungkol sa kung ano ka noon. Alam na alam ng mga tao rito kung sino ka, kung anong pinanggalingan mo, ang mga bagay na ginawa mo noon na talagang ayaw ko. Hindi ko kayang kalimutan yon. Para sa akin, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Maayos naming pinalaki ang anak namin, kaya ayaw naming mapunta siya sa katulad mo. Sana naiintindihan mong sinasabi ko. Una pa lang, alam kong may pagtingin ka na rito kay Lovely. Napapansin ko na ibang atensyon ang binibigay mo sa anak ko, kaya anak ko na lang ang pinapalayo ko sa'yo. Umiling si Lovely. Mama, please, huwag mo na pong sabihin yan. Hindi na po siya tulad ng dati, nagbago na siya. Hindi na po siya katulad ng mga dating pananaw niyo po sa kanya.
Hindi na po siya lasenggo katulad ng dati. Mas lalong hindi po siya adik. Iba na po siya ngayon. Mahal niya ako at nagsusumika po siya sa buhay niya. Responsableng tao po si Nicolas. Hindi ko po siya ihaharap sa inyo ng ganito kung hindi po yun ang nakikita ko sa kanya. Matamang tumingin sa kanyang ina. Pero nakatatak na yun sa pagkatao niya. Yun ang tingin ng mga tao dito sa atin. Isa pa, alam halos ng lahat ng tao dito na bayolente siya lalo na kapag lasing. Paano kapag mag-asawa na kayo tapos naglasing yan? Ikaw ang sasaktan? Ikaw ang pagbubuhatan ng kamay? Hindi mawawala ang mga bagay na yun, Lovely, dahil ang mahal ka ng lalaking yan. Ma, hindi na po umiinom si Nicolas kahit isang patak wala na. Kahit paninigarilyo, matagal na po siyang tumigil. Wala po siyang bisyo. Saka ganun lang naman po siya sa tatay niya. Bakit ma? Ni minsan ba may nabalitaan po kayong sinaktan niya kapag lasing siya bukod sa tatay niya? Wala naman po, hindi ba? Yung anak ni Mang Tonyang, nasuntok niya lang po yun dahil pinagtanggol niyang mga kapatid niya. Katwiran pa ni Lovely, pinipilit ang ina na makita ang magagandang katangian ni Nicolas. Nanginginig ang boses ni Lovely sa emosyon. Matagal mo na po siyang kilala, tinutulungan pa po natin. Pero ang totoo, hindi niyo naman po siya sinusubukang kilalanin talaga. Tinutulungan po natin siya pero kahit isang beses, hindi natin tinanong kung okay bang nararamdaman niya. Kulang lang naman po siya sa pagmamahal noon, ma. Opo, walang galing sa mga magulang. Pero marami rin naman pong pagkakamali ang mga magulang niya sa kanya noon. Noon pa man nakikita ko pong mahinang bata lang noon si Nicolas na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Umiwas ng tingin ng kanyang mama. Isa kang guro, respetado at may pinag-aralan, Lovely. Ang ganda ng future mo. Hindi ka dapat magtapos sa isang katulad niya. Isang lalaki na may reputasyon na tulad ng sa kanya. Pag-uusapan ka ng mga tao, huhusgahan ka nila. Hindi mo kailangan ng ganitong klaseng buhay, anak. Mag-isip ka naman ng maayos. Nang pinili ko ang papa mo nun, oo, simpleng tao lang siya. Hindi rin mayaman at walang kahit na ano. Pero wala siyang reputasyon na katulad ng kay Nicolas. Kaya sana maintindihan mo kung ano ang sinasabi ko, anak. Masakit ang mga salitang yon. Ramdam ni Lovely ang kirot sa kanyang puso at tumingin siya kay Nicolas. Alam niyang nasasaktan ito sa mga sinasabi ng mama niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Nicolas na matagal na tahimik, biglang lumuhod sa harap ng mga magulang ni Lovely. Nicolas, ano bang ginagawa mo? Huwag kang lumuhod ng ganyan. Pilit niya itong hinihila pero iniluhod nito ang dalawang tuhod. Puno ng emosyon ang mukha ni Nicolas. Hindi niya ito mapatayo kaya napaiyak na lang siya. Hindi niya dinala ang kanyang boyfriend doon para lang paluhurin ng ganoon sa harap ng kanyang mga magulang. Nicolas, please tumayo ka dyan. Huwag mong ibaba ang sarili mo ng ganyan. Umiiyak na sabi ni Lovely at lumuhod na rin sa tabi nito. Pilit binubulungan si Nicolas na tumayo na. Nagsimulang magsalita si Nicolas. Alam ko po na marami akong nagawang masama sa nakaraan na dahilan para hindi po ako maging karapat-dapat para sa anak ninyo. Alam ko po na may mga nasaktan akong tao. Hindi po ako perpekto at magulo po ang pamilyang pinanggalingan. At alam ko po na hindi magandang reputasyon ko. Pero gusto ko po na ipaalam sa inyo mula sa kaibuturan ng puso ko na nagbago na po ako. Hindi na po ako yung dating bata na palaging nag-ahamon ng away kay Papa dahil galit na galit po ako sa pambababae niya at pananakit kay Mama. Hindi na po ako ang batang parang galit na galit sa mundo dahil sobrang martir ng nanay namin. Magsusumika po ako araw-araw para maging mas mabuti. Hihiramin ko po ang tiwala ninyo at ipapakita ko po sa inyo na kaya kong maging mabuting lalaki. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Mahal na mahal ko po talaga si Lovely. Wala po akong ibang taong ginusto sa buhay ko, kundi siya lang. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko, siya lang po ang sobrang na hiniling ko sa Diyos na sana po mapunta po sa akin. Mahigpit na niyakap ni Lovely si Nicolas. Mahal na mahal niya rin ito. Walang ibang lalaki na naiisip niya na gagawa ng ganoong pagpapakumbaba para sa kanya. Hindi si Sandro, hindi ang kahit na sino. Talagang si Nicolas lang. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Alam ni Lovely na hindi pa rin sang-ayon ng kanyang ina, gayunpaman, kinausap siya ng papa niya ng masinsinan. At nagpapasalamat siya na binigay nito ang tiwala kay Nicolas. Teka! Hindi ba't ikaw si Charmaine? Kapatid ka ni Nicolas? Tanong ng nanay niya sa nurse na nag-a-assist dito. Nagkatinginan sila ni Charmaine at ngumiti naman ito bago sumagot sa kanyang ina. Apo, ako nga po.
Hindi ako makapaniwala. Parang dati lang. Kung ano-anong chismis tungkol sa inyo ni Laika. May mga asawa na ba kayo? Tanong pa ng nanay niya. Umiling naman si Charmaine. Wala po. Magagalit si Kuya Nicolas kapag inunahan namin. At opo, hindi po kami sinukuha ni Kuya. Si Laika nagtatrabaho po sa hotel. Pinag-aral po kami ni Kuya kaya magaganda na po ang buhay namin ngayon. Talaga? Pinag-aral niya kayo? Nauutal muling tanong ng mama ni Lovely. Natawa na lang siya, halatang hindi makapaniwala ang kanyang ina. Kaya nang makalabas sila, natulala na lang ito. Sabi ko naman po sa inyo, responsable na pong tao si Nicolas, ma. Hindi naman po sa walang pangarap yung tao. Inayos lang po muna ang buhay ng mga kapatid. Tingnan nyo nga po, tinatawag silang mga kaladkarin at pokpok sa atin. Pero nagsika po si Nicolas, kaya ayan, nakangiti niya pang sabi. Umiwas naman ng tingin ang kanyang mama. Tawagin mo ang boyfriend mo. Nasaan ba? Akala ko ba susunduin tayo rito? Natawa na lang ulit si Lovely. Nang makarating si Nicolas, sumakay na sila sa tricycle. Sa likod pa siya pinasakay ng nanay niya, kaya gulat na gulat si Nicolas. Parang ang bait ng mama mo ngayon, sabi ni Nicolas sa kanya. Binulungan niya ito at ipinulupot ang mga braso sa bewang. Ready mo ng barong mo, magpapakasal na tayo. Humalakak naman si Nicolas dahil sa kanyang sinabi. Napag-usapan nilang hindi siya magpapakasal hanggat hindi nakukuha ang loob ng mama niya. Yun ang kagustuhan ni Nicolas, kaya mas lalo niya itong minahal. Hindi nagtagal, kinasal na rin sila na walang kahit na anong problema. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat tao ay may kakayahang magbago. Kaya sana huwag natin silang pigilan na umunlad at patunayan ang sarili. Lagi rin nating tatandaan na ang pagmamahal ay hindi ibinabase sa estado sa buhay ng isang tao. Ang pagpapakasal ay isang panghabang buhay na pangako sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa. At magagawa lang natin ang bagay na yon kung tunay ang pagmamahal na ating nararamdaman sa tao na pinili nating makasama habang tayo ay nabubuhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.